Tinakasan ni Maricon ang kasal kay Brian Agaton dahil hindi nito mahal ang lalaki at patagong lumuwas ng Maynila. Sa malasay napunta ito sa isang scam agency kung saan muntik nang ikapahamak ng dalaga. Kung hindi lang dahil sa kabutihang palad ng mayamang si Rovic Mujares. At sa halagang 500,000 ay naiuwi niya ang dalaga. Si Rovic na ba ang sagot sa problemang iniwan ni Maricon sa San Andres? Malakas na lumagapak ang mukha ni Maricon matapos sampalin ng kanyang ama. Dahil dito'y napahiyaw siya sa sakit nang masubsob sa sofa. Hindi pa nakontento ang kanyang ama at dinakot ang kanyang braso at pilit siyang itinayo. Matigas talaga ang ulo mo, Maricon. Talagang sinusubukan mo ko. Gigil siyang muli nitong sinampal kaya nalasahan na ng dalaga ang dugo sa kanyang mga labi. Pilit nilabanan ni Maricon ang sariling emosyon at galit na humarap sa ama. Nais siya nitong ipakasal kay Brian dahil sa malaking utang ng kanyang ama sa milyonaryong lalaki. Pero heto, abala siyang maghanap ng lalaking mapapangasawa para lang hindi matuloy ang planong pagpapakasal sa kanya ng dad niya sa anak ng kaibigan nito. Katunayan ay, hindi siya sumipot sa dinner nila ni Brian. At napahiya lang naman ang lalaki ng bonggang-bongga. Sige dad, patayin niyo na lang ako dahil mas gugustuhin ko pang mawala kaysa magpakasal sa lalaking kriminal. Wika niya sa ama habang namimilis-bisang masaganang luha sa kanyang mga mata. Mas nagngalit naman ang anyo nito sa pagtawag niyang kriminal kay Brian. Alam naman niyang mamamatay tao ang lalaki. Kaya nga nanatili itong gobernador sa San Andres. Dahil ipinapapatay nito ang kumakalaban sa kanya. At syempre, upang pagtakpan ng kasalanan ay idinadaan sa pera. Nahinto ang palad ng ama sa ere. Nang sa muli ay akmang sasampalin siya nito. Nanginginig ang kamay ng lalaki sa pagtitimpi. Pilit kinakalma ang sarili. At kahit na magalit ito ay wala siyang pakialam. Siguro kung nabubuhay pa ang mommy niya, hindi nito iyon gagawin sa kanya. Napakasama nito kaya nawala na rin ang respeto niya sa ama. Bagkus ay kinamumuyaan niya na ito. Bukas, kapag naulit pa to, alam mo na ang mangyayari, Maricon. Mamili ka. Ikukulong kita sa kwarto mo o magpapakasal ka kay Brian. Walang tugon mula sa kanya dahil parehong ayaw niya ng mga choices na pagpipilian. Hindi naman ito hinintay na sumagot siya at dagling tumalikod. Nanatili siyang nakatayo na walang kaimik-imik. Okay, sisiputin niya si Brian bukas para tanggihan nang hindi na rin ito ipagpilitan pang makasal silang dalawa. At nungkang magugustuhan niya ito kahit na humiga pa siya sa pera. Di nagtagal ay tinungo niya ang kanyang silid at natulog. I thought you wouldn't show up. Nakangisi si Brian nang siputin niya ito kinabukasan. Bumuntong hininga siya at tinaasan ito ng kilay. Ipinaramdam ng dalaga ang kawalang interes dito na umupo sa harapan ng lalaki bago tumitig dito. Are you afraid that I would have your father in jail? With how big his debt is, even his whole life wouldn't be enough to pay it off. Nagyayabang na saad nito. Umismid si Maricon. Alin, yung natalo niya sa sugal dahil dinaya niyo? Alam ko ang kalakaran niyo sa kasino, Mr. Agaton. May pangaasar sa tono ni Maricon. Tanga lang si dad na nagpapaniwala sa inyo. Malamig pa niyang turan. Tumawa ito ng malakas. You're quite bold to say that, Maricon. Maybe you're forgetting that you're in my territory right now. If I wanted to, you wouldn't make it out of here alive. May gigil ang boses ni Brian nang sabihin yon sa kanya. Alam niyang uminit ang bunbunan nito sa kanyang sinabi. Bagay na ikinatuwa niya. Bakit hindi mo gawin? Alam ko namang kriminal ka. Mamamatay tao, walang puso at... Stop! Naubos ang pasensya ng lalaki at inihagis ang isang baso sa pader. Kaya nabasag ang kawawang bagay.
Kanina pagdating niya sa teritoryo nito, ay may dalawang lalaking sumalubong sa kanya ng mga armado. At ang mga lalaking yun ay nasa magkabilang tagiliran ni Brian. Alam ni Mariko na hinihintay lamang ng dalawa na utusan nito ni Brian na sakalin siya at handang gawin ng aso ang ipinag-uutos ng amo. Ewan ba niya kung bakit hindi siya makaramdam ng takot. Kahit nga sa ama niya kagabi ay mas pinili niya pang mamatay na lang. Pakiramdam kasi ni Maricon ay wala na siyang ligtas pa sa ama at kay Brian. Saan hahantong ang lahat kundi kamatayan? If she married this man, it would be worse than being in a prison. Nakita niyang nagtatagis ang bagang nito sa galit, pero hindi siya nagpakita ng takot. Kahit naman papano, may iniingatang pangalan ng lalaki. Kung papatayin siya nito, may investigasyon at malalaman ng lahat na ito ang may kagagawan. Unti-unting kinalma nito ang sarili at nakita niyang nagbago ang reaksyon ng lalaki. Tuso at mapanlin lang si Brian, alam niya yon. Okay, let's talk about this properly, since you've already here anyway. And besides, you have no choice but to marry me. Nang kalmado na ito ay saad ng lalaki. But before that, let's eat first. Pinatunog nito ang dalawang daliri habang nasa ere. Kasabay noon ay ang dalawang maid ang lumabas sa malaking pinto. May dalang tray ng masasarap na pagkain. Pinaglagyan pa siya ng plato. Hindi na siya nagsalita pa this time. Nasunod ang lalaki. If you marry me, you'll live like a queen. You'll be lying on my money, and your father won't be in jail. But still, I'll give you a week to enjoy your single life. At pagkatapos nun, wala ka nang kawala sa akin. Matapos nilang kumain ay muli itong nagsalita. Hindi siya umimik at nagpunas ng tisyo sa bibig. Kahit ano pa ang sabihin nito, hindi siya magpapakasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Aalis siya ng San Andres at sa Maynila niya itutuloy ang kanyang buhay. Tatalikuran niya ang yaman na ino-offer nito dahil hindi niya yon kailangan. May sasabihin ka pa ba? Aalis na ako. Tanong niya nang hindi na ito nagsalita pa. Sinenyasan ng lalaki ang dalawang barako sa may tagiliran nito at inihatid siya sa gate. Pagdating sa bahay ay masaya siyang sinalubong ng ama. Abot langit ang ngiti nitong niyakap siya. Akala siguro'y talagang magpapakasal na siya kay Brian. Pasado 2:00 ng madaling araw, nang masiguro ni Mariko na wala nang gising na tao sa loob ng kanilang bahay. At nagmamadali siyang lumabas ng kanyang silid. Upang hindi makalikha ng ingay ay, binitbit niya ang kanyang sandals, habang buhat sa magkabilang kamay ang kanyang bag, na naglalaman ng iilang importanteng gamit. Makikipagsapalaran siya sa Maynila, para takasan ang kalupitan ng ama. Simula sa araw na yun, ay wala na siyang pakialam sa dad niya. Bahala na si Brian kung anong hatol ang ibibigay nito sa matanda. Daig pa ni Mariko nang magnanakaw na dahan-dahang tinungo ang malaking gate. Nanginginig pa ang kanyang kamay habang binubuksan niyon. Saka pa lang ata siya nakahinga ng maluwag nang tuluyang makalabas ng bahay. Lakad-takbo ang ginawa ni Maricon upang marating ang paradahan ng tricycle. Pero imposibleng may magbabiyahe sa ganung oras. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Kailangan niyang makarating ng terminal ng bus bago mag-umaga dahil tsak na malalaman ng dad niya na nakaalis na siya at ipapaalam iyon kay Brian. At sa dami ng mga alipores nito, baka hindi pa matuloy ang kanyang plano. Pagdating sa paradahan ay nagbayad siya ng special palabas ng kanilang lugar diretso sa sakayan ng bus. Sasakay pa kasi ng jeep at tsak na mag-aantay pa yon ng ibang pasahero bago umalis. 1 oras ang lumipas ay nakakuha na ng tiket si Maricon at agad sumakay ng bus. 4:00 pa raw ang biyahe nun kaya mag-aantay pa ng 2 oras. Inip na siya sa loob pero walang magawa si Maricon kundi ang maghintay. Parang pamilyar ka sa akin.
Sinilip siya ng kanyang katabing babae habang nakangiti. Nagtataka naman siyang tumingin dito. Hindi kita matandaan. Nagkita na ba tayo? Tanong niya pero bahagyang tinakpan ng muka. Di ba ikaw yung girlfriend ni Gov Agaton? Nakangiti ang babaeng may paghanga sa mga mata. Ano? Hindi ha? Mas lalo pa niyang tinakpan ng muka. Bilis niyang tinakpan ng muka at tumalikod sa babae. Tumawa pa ito. Ako nga pala si Audrey. Pagpapakilala ng babae kahit na ipinahahalata ni Maricon na hindi niya gustong makipag-usap sa babaeng to. Ako si... Nag-isip naman siya ng disguise name para walang makakilala sa kanya na taga San Andres. Maddie, I'm Maddie Segovia. Nang sa wakas ay makaisip siya ng pekeng pangalan. Wow, nice name. Nice to meet you ha. Akala ko talaga ikaw yung girlfriend ni Sir Brian. Alam mo bang mabait na tao yun? Matulungin pa. Ang swerte nga ng mapapangasawa niya. Bukod sa gwapo, mukhang 12 inches. Humagalpak ito ng tawa habang siya ay napapangiwi. Malas ka mo? Ang sabi ni Maricon sa kanyang isipan. Kung wala ka pang work, naghahanap ang agency namin ng modelo. Pasok ka sa banga dahil tingin ko kasi makinis ka. Heto ang address ng agency hiring nila. Kinuha nito sa loob ng wallet ang isang calling card at iniabot sa kanya. Kalakip ng numero ang address ng lugar. At dahil wala siyang mapupuntahan sa Maynila ay nagka-interes si Maricon. Katunayan nga niya na isa ako sa mapalad na natawagan. Ang swerte ko nga dahil nung nag-apply kami, mahigit 10 pero 4 lang nakuha. Pinipili talaga nila yung maganda at flawless. Dagdag pa ni Audrey. Nagsimula ng umandar ang bus na hindi nila namamalayan. Dahil nag-usisa siya tungkol sa trabahong yon. 500,000 ang isang kontrata sa loob daw ng 3 taon. At hindi lang yon, may benefits pa. Nainganyo si Maricon at sinabing mag-a-apply. Kaya nag-offer si Audrey na tumuloy na siya sa apartment na inuupahan nito sa Maynila. Para kinabukasan ay makasama na siya sa sinasabing agency nito. Malaking opportunity yon para kay Maricon habang nagtatago siya kay Brian at sa kanyang ama dito sa Maynila. Isang maliit na apartment ang tinuluyan nila ni Audrey at kinabukasan nga ay kasama siya nitong nag-report sa sinasabing agency. Agad siyang natanggap matapos ang ilang interview. Hindi naman daw mahalaga ang diploma, kundi katawan at mukha lang ang puhunan. Pumirma agad ng 3 taong kontrata si Maricon. Nakalagay sa kontratang yun na kung hindi niya tatapusin ang naturang 3 taon, ay may multang 100,000 piso. Kaya naman, dapat ay buo ang loob niya. Nag-rehearse sila ng 1 oras habang suot ang bikini sa harap ng manager. Mukha namang professional at sila-sila lang sa loob ng studio. Gabi nga raw ang trabaho kaya naman, umuwi sila ni Audrey na may ngiti sa labi. Naligo at nagpahinga ang dalaga saka bumawi sa tulog para fresh mamaya sa trabaho. Kinagabihan kasama ng 5 model ay sinundo sila ng kotse. Walang kamalay-malay ang dalawa na lahat ng model na nakukuha ng agency ay dadalhin sa isang nightclub at ibebenta sa mga parokyano na nagkakahalaga ng 500,000 bawat gabi. Alam mo, kinakabahan ako. Ani Maricon kay Audrey habang nagbibihis sila sa isang silid. Natural lang yun, first time Ngiti nito sa kanya. Bumuntong hininga na lamang si Maricon habang kinakalma ang kaba sa kanyang dibdib. Samantala pagkagaling sa office ni Rovic ay tumuloy siya sa kanyang kondo. Nang magpakasal sina Melissa at Sivan, ay nagdesisyon na rin siyang bumukod. Tutal naman ay nasa tamang edad na siya. Wala kasing bukang bibigang kanyang ama kung kailan din siya lalagay sa tahimik katulad ng kanyang kakambal. Hindi ata siya mapalad sa babae. Dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang nakikilalang babae na magpapatibok ng kanyang damdamin
Yung pakiramdam na sa unang tingin mo pa lang, alam mo na sa sarili mong siya na. Hindi naman nangangahulugan na gusto niyang magpakatandang binata. 28 pa lang naman siya. Pagpasok ng kanyang siliday, pahagis na inilapag ang remote ng kotse at ng kanyang cellphone. Isa-isang naglaglagan ng kanyang mga suot sa carpet ng sahig bago tumuloy sa banyo upang maligo. Paglabas ay naririnig niyang tumutunog ang kanyang cellphone. Nailing siya nang makitang pangalan ni Finn ang nakalagay sa screen, ang kaibigan niyang playboy. As usual, aayain na naman siya nito sa kung saan. Happy birthday, bro. Saktong pag-angat niya ng linya ay bungad nito. Masyado kang advance, next month pa yun. Reklamo niya. Narinig niya itong umungot sa kabilang linya. Yeah, at i-advance ko na rin ang gift ko para sa'yo. Para naman, mawala na yung pagka-virgin mo. Napailing siya nang malakas na naman itong tumawa sa kabilang linya. Kapag ganito si Finn, tiyak na may iniisip na naman itong kababalaghan. At hindi nga siya nagkamali. Wala pang 15 minutes, nasa tapat na ng unit niya ang sports car nito. Mabuti nga't bihis na siya dahil bigla na lamang siya nitong hinila palabas ng kanyang unit, kung saan sinabing mapapasabak siya ngayong gabi sa kama. Sa loob ng malawak na studio, nakapila ang 5 babae. Nakatapat ang spotlight habang nakatayo ang mga to. Kasama ng 5 ang pinaka-handler at manager na siyang nagmamando sa mga ito kung ano ang dapat gawin. Minanduhang rumampang 5 habang may maninipis na takip ang katawan. Sa loob ng malaking club ay makikita ang malaking screen kung saan naka-plaster ang magagandang mukha at hubog ng mga kababaihan sa loob ng studio. Habang rumarampang mga ito na walang kamalay-malay na pinapanood sa malaking screen ang bawat galaw nila ng mga tao sa nightclub na yon. Kanya-kanyang pili ng mga babaeng magugustuhan at nais bilhin upang makasama overnight. Kasama sa karamihan ng tao sa madilim na club na yon ay sina Finn at Rovek. Tutok ang mga mata sa malaking screen. May nagustuhan ka na ba? Sinaid ni Finn ang laman ng hawak sa kupitan nito. Umiling si Rovek. This is a waste of time, Finn. Kilala mo ko. Kung ikaw, hilig mo sa ganitong klaseng babae, good for one night, ako hindi. I want a lifelong partner. I want to get married and have a stable family. Tugon niya. Tumango-tango ito. Do you know that those women are innocent? Ani Fina nakatingin sa malaking screen. They are bought for 500,000 for one night, and afterward, they are thrown into a brothel to be sold cheaply because they are no longer first class. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Hindi na sila virgin. Dagdag pang paliwanag ni Finn. Palibhas ay hindi ito yung first time na nagawi ito sa lugar na yon, kaya alam ng lalaki. Matik na napatingin si Rovek sa gawin ng kaibigan niya. What? Bulalas niya sa pagkagulat. Yes, ang iba pumapayag dahil sa pera. Tugon nito. Marahas siyang napabuntong hininga at tumingin na rin sa screen. Wala siyang itulak kabigin sa mga naroon dahil magaganda at sexy ang mga yon. You mean, magsasayang ako ng 500,000 just for one night? It's ridiculous. Exaggerated na react ni Rovek. Well, bro, gift ko na sa'yo. Makatikim ka lang ng langit. Pangiinsulto nito sa kanya na may kasamang tawa. Or kung gusto mo ng lifelong relationships, then marry the woman you choose. Napapaisip naman si Rovek at muling tumingin sa screen. Okay, I will choose number 5. Hindi man lang ito tinitigang mabuti ni Rovek. Basta na lamang siya pumili para matapos na. Barya lang naman kay Finn ang 500,000, kaya alam niyang hindi siya nito titigilan. Okay. Tumayo na agad si Finn at tinapik siya sa balikat. Good luck.
May ngisi pa sa labi nito na tinungo ang counter. Nagbigay ng card. Isang swap lang sa machine. Bayad na ang babaeng nasa top 1 list. Pagbalik ni Finn sa kanya, ibinigay nito ang remote ng kotse at sinabing, sunduin niya sa room number 3 ang babae. At pwede niya na itong isama sa kung saan. Nag-iwan pa ito ng nakakalokong ngiti sa kanya bago siya iniwan. Kung saan ito pupunta ay hindi niya alam. Napatingin siya sa screen. Wala na ang babaeng pinili niya. At susunduin na lamang niya ito sa kwarto. Habang si Maricon ay nagtatakang, inilibot ang paningin sa isang silid ng dalhin siya rito ng manager. Nakailang rampa lamang siya pagkatapos ay inilabas na siya sa studio at dinala sa kwartong ito at iniwan siyang nakapadlak ang pinto. Hindi niya pa rin maunawaan ang nangyayari. Pero kalmado siya at naghihintay sa susunod na mangyayari. Tanging isang kama at upuan ang makikita sa silid. At may nakatutok na CCTV camera sa kanya. Nang ibig sabihin ay may nakatinging mga mata sa loob ng silid na yon. Di nagtagalay bumukas ang pinto. At pumasok ang manager kasunod ang isang matangkad na lalaki. Na hindi nagpapahuli ang itsura sa Korean actor na si Song Hyun. Napaka-perpekto ng mukha mula sa ilong, pababa sa mga magandang hubog ng labi nito. Ngayon lang yata siya humanga sa isang lalaki. Pero ang tanong, sino ang lalaking to? Maddie Segovia. Tawag sa kanya ng manager sa fake name niya. Nakatitig na siya sa lalaking nasa likod nito. At ganoon din naman ito sa kanya. Parang may mali sa mga nangyayari. Hindi niya maintindihan ng utusan nito ang lalaking pwede na siyang dalhin. Teka, sino ka ba? At anong gagawin mo sa akin? Inosenteng tanong ni Maricon sa katabi niya sa loob ng mamahaling kotse. Inutusan lang naman kasi siyang sumama sa lalaking ito ng kanyang manager. Nilingon ni Rovic ang babaeng nasa passenger seat. At makikita nga niya sa mga mata ng dalagang, wala itong alam na nabayaran na tuluyang naibenta. Dahil dito'y, nakadama tuloy si Rovic ng awa para sa babae. I will take you home. Sinimula ni Rovic na buhayin ang makina ng sasakyan. Teka, bakit? Hindi pa rin maunawaan ni Maricon ang kaganapan, pero kumalma muna siya. Tutal naman ay mukhang mabait naman ang lalaking kasama niya at walang interes sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ay hinayaan muna niyang mag-drive ang lalaki. Sa kanya na ito tatanungin pagdating sa nais nitong pagdalhan sa kanya. Sa kabilang ibayo naman ay nalaman na ni Brian na tinakasan si Morgan ng sarili nitong anak. Kaya nagpakalat na ito ng mga tao upang hanapin si Maricon. Ipahahalughog niya ang buong San Andres upang makita lang ang dalaga. Dahil kung hindi, buhay ng ama nito ang kapalit. Nagtataka si Maricon habang papasok sa loob ng unit ni Rovic. Marahan munang inilapag ng lalaki ang hawak na susi ng kotse. Ipinaliwanag niya sa babae ang kinasadlakan nitong recruitment agency na muntik na nitong ikapahamak. Nang marinig iyon ni Maricon ay nagulat pa ang dalaga at labis na nag-aalala para sa kasama niyang si Audrey at iba pa. Nagpatulong pa ang babae kay Rovic na sagipin si Audrey. Pero sinabi ng lalaki na malakas sa batas ang ganoong klaseng kalakaran. At sinabi na lamang nito na hayaan na lang ang mga kasama. Ang mahalaga ay nakaligtas ang dalaga. Problemado si Maricon habang nakatingin sa lalaking hindi pa kilala. Kung binili mo ko, anong balak mong gawin sa akin? Natatakot na tanong ni Maricon sa lalaki. Sa halip na tumugon ay umiling lamang ito at iniwan siya sa sala. Pagbalik ay may dala na itong kumot at unan. Bihis na rin ng lalaki at nakapambahay lamang to. Sa kwarto ka matulog at ako dito sa sofa. Bukas, ihahatid kita sa inyo. Itinuro ni Ronvic ang silid na katapat lang din ng sala. Wala ka bang gagawin sa akin? Namamanghang tanong ni Maricon sa lalaki nang mahiga na ito sa sofa. Napaangat naman ang mukha ni Rovic sa dalaga.
Bakit? Gusto mo ba? Balik tanong ni Rovic dahil kung tutuusin, pagmamayari niya na ito. Pero kung labag sa kalooban ng babae, hindi niya gagawin. Oo, pero pakakasalan mo ba ako kung sakaling galawin mo ako ngayon? Seryosong tanong ni Maricon. Maaaring isipin ng lalaking easy to get siya. Pero mas gugustuhin na lamang niya ito kaysa naman kay Brian, niya maibigay ang V-card niya. Mukha atang nagulat pa ang lalaki sa tinura niya dahil natahimik itong nakatitig sa kanya. Hindi malaman ni Rovi kung seryoso ang dalaga sa sinabi nito. Subalit napaisip siya. Bakit nauwi agad sa kasal lahat gayong hindi pa nila kilala ang isa't isa? Tanging pangalan lamang ang alam nila tungkol dito. You know what? Matulog ka na. Bukas na tayo mag-usap. Itinaboy niya ito sa kwarto. Nahinto pa sa pinto ang dalaga at tinitigan siya. Inisip naman ni Maricon na ayaw sa kanya ng lalaki. Ipinagpasalamat na lang niya na iniligtas siya nito sa mga masasamang tao na nakakuha sa kanya. Habang nakahiga ay maraming naglalaro sa kanyang isipan. Maaaring sa mga oras na yon ay hinahanap na siya ng kanyang ama at ni Brian. Kaya dapat siyang maging maingat sa pagtatago. Madaling araw ay bumangon siya para umalis sa bahay ng lalaki. Pero nahirapan siyang buksan ang pinto. Nang maalalang may card pala itong ginamit kanina nang pumasok sila. Inisip niyang kailangan niya rin iyong gawin para makalabas. Hinanap niya iyon sa bulsa ng suot nito at naghalughog na rin sa cabinet. Ngunit wala siyang makita. Mabuting matulog na lang at bukas ay magpapaalam siya sa lalaking babalik sa tinitirhan nila ni Audrey. Upang alamin kung nakauwi na ito. Dahil kung hindi ay isusuplong niya sa batasang agency na may hawak sa kaibigan. Kinabukasan ay tanghali nang nagising si Maricon. Nadatnan niya ang lalaking pawis na pawis habang nagpo-push up. Napatulala pa si Maricon sa angking kakisigan ng lalaking walang suot na damit, maliban sa manipis nitong jogging pants. Ewan kung bakit aliw na aliw siyang pinapanood ito sa ginagawa. Habang nakakubli sa pinto ng silid niya, nakalitaw ang kanyang ulo, at wala namang kamalay-malay ang lalaki. Tumagal ata ng 15 minutos bago ito napalingon sa gawin niya, at nahuli siyang tulala rito. Hinihingal itong nagpunas ng pawis habang nakatingin sa kanya. I am Rovic. Agad itong nagpakilala kaya napakurap siya. Mabuti na lang at hindi nito binigyan ng mali siya ang pagtitig niya sa nagmumura nitong abs. Ang hot ng lalaki pero hindi ito aware. I'm Maricon. Nagpakilala rin siya. Napakunot noo pa ito habang kinukuha ang t-shirt sa ibabaw ng sofa. Maddie kasi ang alam nitong pangalan niya. Fake name yung Maddie. Kailangan kong mag-disguise dahil missing ako. Paliwanag niya. Matapos nitong magsuot ng t-shirt ay uminom muna ito ng tubig. At wala siyang ginawa kundi panoorin ng lalaki. Lahat ng kilos nito, ng bawat galaw ay napapasunod siya. Obviously, she couldn't take her eyes off this sexy man. Kagabi pa ako nahihiwagaan sa'yo. Sino ka bang talaga? Tanong nito. Bumuntong hininga si Maricon, and she had no choice but to tell this man everything, hoping that he could help her. Natigilan pa itong nakatitig sa kanya. Matapos niyang ikwento ang lahat, kung paano pilit siyang gustong ipakasal ng ama sa lalaking hindi niya mahal. At kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo ba akong pakasalan? At sa pagkakataong yun, ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Maricon. Nahiya pa siya ng saglit na maistatwa ang lalaki sa kanyang sinabi. Hindi ata makapaniwala. Gusto niya tuloy pamulahan ng pisngi. It's okay kung ayaw mo. Naiintindihan ko naman. Ganito na lang, pwede mo bang buksan ang pintuan? Kailangan kong balikan si Audrey. Nasa apartment ang mga gamit ko, ang wallet ko, at ang mga importante kong gamit. Sa kabila ng pagkapahiya ay wika niya. Isa pa'y wala pa siyang bihis simula paglabas niya ng studio kagabi. Suot-suot pa niya ang bestidang pinagbihisan galing sa pinagmulang lugar.
Siguro'y hindi maganda ang offer niyang kasal. Long-time commitment nga naman iyon kaya malaking kalokohan ang naisip niyang plano. Maya-maya ay kumilos ang lalaki at pumasok sa pinagmulan niyang silid. Paglabas ay bihis na. Marriage probably isn't that important as long as you're safe. Kaya kitang protektahan habang nasa poder kita. For the meantime, dito ka na muna tumira. Nasa kotse na sila nang muling magsalita ang lalaki. Pakiramdam nga ni Maricon ay pinag-isipan muna ng lalaking mabuti ang sinabi nito. Hindi na kailangan. Sapat na yung nailabas mo ako sa illegal recruiter na yon. Hahanap na lang ako ng ibang lalaking kakagat sa offer ko. Just in case, makuha man ako ni Brian, kasal na ako sa iba. May tampo pang sabi niya. Paano ka naman nakasisigurong malinis ang hangarin ng taong aayain mong magpakasal? Tila nag-andala si Rovic dahil napaka-inosente pa ng dalaga. Ni hindi nga nito na malayang na ibenta na ng masasamang loob. Paano kung hindi siyang nakabili at napagsamantalahan na ito ng iba? Napakaraming masasamang tao sa paligid. Kaya minabuting pakasalan na lang ito ayon sa kagustuhan ng dalaga. Matapos kunin ni Maricon ang kanyang mga gamit sa apartment, ay sumama siyang muli sa unit ni Rovic. Ngayon at nagbihis, puno ng pag-aalala ang kanyang dibdib dahil hindi pa nakabalik si Audrey sa apartment na inuupahan nila. Iniisip niya kung nasaan ito, marahil ay nabili ng masamang tao at baka may masama na ring nangyari sa babaeng itinuring niyang kaibigan sa maiksing panahong nagkakilala sila. Iniisip mo ba ang kaibigan mo? Napansin marahil ni Rovic na tahimik siya habang kumakain sila. Tumingin siya sa gawin nito at inihinto ang pagsubo. Pasensya ka na kung mahihingin ulit akong pabor sa'yo, Rovic, ha? Tutal, tinulungan mo rin lang naman ako. Pwede bang lubusin mo na? Okay lang ba na pagkatapos ng kasal natin, hanapin natin si Audrey, please? Pagsusumamo niya. Ang ibig mong sabihin, babalikan natin sa club? Tanong nito. Subukan na lang natin. Baka kasi naroon pa siya. Gusto ko lang makasigurong okay ang kaibigan ko. Nagmamakaawa niyang saad. Matagal itong hindi umimik na tila nag-iisip. Okay. Sabay tango pagkuhan. Napangiti siya at buong pusong nagpasalamat dito. Napakabuti talaga ng lalaki. Matapos kumain ay tinawagan ni Rovic ang kaibigan niya upang makiusap na i-check ang babaeng nagngangalang Audrey sa club. Hindi niya kasi malaman kung bakit hirap siyang tanggihan si Maricon. Lahat yata ng hilingin nito ay kanyang gagawin at ibibigay. Mabuti nilang dina't madaling kausap ang kaibigan na pumayag tignan si Audrey sa club. Sa araw na yun ay nagtungo ang dalawa sa registrar office upang mag-file ng marriage certificate. At dahil nasa tamang edad na silang dalawa, ay agad iyong naaprubahan. Wala pang 2 araw ay naikasalang dalawa. At ang tanging naroon lamang na saksi sa pag-iisang dibdib ni Rovic at Maricon. Hindi na ito ipinaalam ni Rovic sa ama at sa kanyang tita, maging sa mag-asawang Zyvan at Melissa. Saka na lang siguro kapag wala na silang problemang kakaharapin. Matapos ang kanilang kasal, ay tumuloy lang ang dalawa sa kondo ni Rovic. Bawal kasing ma-expose sa labas si Maricon at baka may naghahanap na rito. Napagpasyahan na nga lang nilang mag-asawa na magluto na lang sa bahay para sa espesyal na hapunan bilang unang gabi sa kanila bilang mag-asawa. Dinner is ready. Napaigtad pa si Maricon sa gulat nang katukin siya ni Rovic sa kanyang silid. Nakabihis na siya ng maayos at inaayos na ang hihigaan nilang dalawang mag-asawa. At habang tinitignan ng malambot na kama, ay nakakaramdam siya ng kaba sa mangyayari mamaya. Madali niyang binuksan ang pinto at naghanda ng matamis na ngiti. Hindi ko alam kung anong paborito mong kainin, but I made it special. Hope you like it, Maricon. Nasa mesa na silang dalawa nang magsalita itong muli. Hindi naman ako mapili, Rovic. Kahit ano, okay sa akin. Hindi sa pagmamalaki pero marunong din akong magluto.
Kaya ngayong kasal na tayo, pagsisilbihan kita, okay? Saad niya. Thank you. Wika ni Rovic at napatitig sa maamong mukha ng asawa. Sanay naman siyang inaasikaso ang sarili. Maaga siyang naging independent dahil maagang nawala ang kanyang ina. Malaki na sila ni Saiva nang muling mag-asawa ang dad niya. Maalaga si Tita Helena at itinuring silang anak. Kapag nga nagluluto ito ay katuwang siya kaya maaaring sa stepmom na siya natutong magluto. Matapos namang kumain ay magkatuwang nilang hinugasan ang platong ginamit. Saka kumuha ng unan at kumot si Rovic sa silid nito at dinala sa sala upang doon matulog. Nagtataka naman si Mariko na sinundan ng tingin ng asawa. Wait, hindi ka ba sa kwarto matutulog? Disappointed niyang tanong. Tinignan siya nito. Maricon, ayaw kong pagsamantalahan ng pagkakataong to. May mabigat kang rason kaya ka nagpakasal sa akin. Matulog na tayo. Saad ni Rovic, kahit na natutokso siya sa asawa. Kaya nga iwas na iwas siyang tignan nito. Mabilis siyang humiga sa sofa kahit na labag sa kalooban niya na mamaluktot sa upuan. Napaismid si Maricon sa nangyari. Naiinis siyang hindi mawari. Minsan hindi pala maganda yung sobrang gentleman. Babae siya at walang karapatang mag-first move. Gusto pa naman niyang ibigay kay Rovic ang V-card niya ngayong gabi. Ikaw ang bahala. Pero kapag gusto mong lumipat sa kama, bukas ang pinto. Alam ko naman kasing nahihirapan ka dyan sa maiksing sofa. Medyo yamot niyang saad na tinungo ang higaan. Hinayaan niya na lang na nakaawang ang pinto bago humiga sa kama. Hindi nagtagal ay nakatulog na ang babae habang si Rovic ay nagdadalawang isip ang umupo at tinanawang asawa na masarap nang natutulog sa kwarto. Hindi siya nakatiis na tumayo at lumipat sa loob. Total naman ay pinayagan siya nitong tumabi. Wala naman siyang gagawin. Gusto niya lang na makatulog ng maayos. 2 araw ang lumipas ngunit walang mahanap ang mga tauhan ni Brian. Kaya galit na galit ang lalaki. What do you mean wala kayong nakita, ha? Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Brian sa tauhan. Bumalandra ito sa sahig. Sapo ang dugo ang labi na tinamaan ng malakas na suntok nang nagngangalit na binata. Ang isang tauhang naroon ay walang kaimik-imik dahil sa takot na idamay ng amo. Di ba sinabi ko na sa inyong halughugin niyo ang buong San Andres at walang iuuwi hanggat hindi nakikita si Maricon? Galit na galit pa ring sigaw ni Brian. Nauubos na ang kanyang pasensya. Kahapon ay kausap niya ang ama nito at sinabing tumutulong na sa paghahanap. Binigyan niya lang ito ng 1 linggo. At kapag hindi pa rin ito makita ang babae ay kailangan na nitong magbayad ng utang sa kanya, kundi buhay ang kabayaran. Boss, may nakakita raw po kay Maricon na lumuwas ng Maynila. Baka kaya wala dito sa San Andres dahil ay nasa Maynila na siya ngayon. Bagaman duguan ay hindi ininda ni Danny Boy ang galit ng amo. Natigilan saglit si Brian. Pwes, luluwas tayo ng Maynila ngayon din. Ihanda ang kotse at magpa-reserve ng hotel na tutuluyan natin. Mando ni Brian kay Danny Boy. Mabilis naman itong kumilos. Maging ang isa pang tauhan ni Brian na si June. Habang ang binata ay inatimang may iwang trabaho sa kanyang opisina. Inihabilin muna sa kanyang sekretarya. Hindi naman siya magtatagal sa Maynila. Sisiguraduhin niyang mahanap si Maricon sa loob ng 3 araw. At wala pang 1 oras, ay nasa biyahe na sina Brian pa Maynila. Walang sinayang na sandali si Brian pagdating sa Maynila. At agad na nagpakalat ng mga taong maghahanap kay Maricon. Ipahahalughog niya ang buong Kamaynilaan upang makita lang ang babae. Habang sa araw na yun ay inip na inip si Maricon na nagkukulong sa condo unit ni Rovic at ang asawa naman ay nasa opisina. Nalinis niya na ang buong bahay. Nakapagluto na siya at heto, maraming tumatakbo sa isipan niya. Si Audrey, ang ama, at si Brian. Ginugulo ng 3 ang kanyang isipan. Maya-maya ay tinawagan siya ni Rovic upang ibalitang nakausap na ng kaibigan nitong si Finn
ang best friend niyang si Audrey. At kasama nga raw ito ngayon ng lalaki. Labis siyang natuwa sa balitang yon at agad na nagpaalam sa lalaking pupuntahan si Audrey. Kaya lang ay ayaw siyang payagan at sinabing hintayin itong makauwi. At para hindi ito mag-alala sa kanya, ay matyaga siyang naghintay maghapon at pinagkasya ang sariling manood ng telebisyon. Mga hayop sila, Maricon, mga sinungaling. Pinaasa nila ako ng magandang trabaho. Ibinenta nila kami, mga baboy. Umiiyak ang kaibigan nang magkita sila kinahapunan. May pasapa ito sa braso dahil nagpumilit daw itong tumakas. Pero nahuli ng gwardya kaya naikulong sa isang silid. Itinapon sa kasa at doon ay binili ni Fee ng 1 milyon. Mahigpit itong yumakap sa kanya habang umiiyak. Awang-awa siya sa sinapit ng kaibigan niya dahil halatang napagsamantalahan ito. Naroong sumigaw at halos mawala sa sarili, animong na trauma. At wala siyang ginawa kundi pakalmahin ito. Nang makainom ng gamot, ay saka pa nakatulog ang dalaga. Finn, salamat ha. Nilapitan niya ang kaibigan ni Rovic at buong pusong nagpasalamat. Wala kasing ibang mag-aasikaso rito kundi sila dahil hindi pa alam ng mga kamag-anak ang nangyari kay Audrey. At natitiyak niyang hindi nito iyon ipapaalam. You're welcome. Tulong ko na lang sa kanya to. Can I ask something? Magkamag-anak ba kayo? Tanong pa nito pero umiling siya. Tumingin muna ito kay Rovic. May ibinulong kaya napatingin siya sa asawa na nagtatanong. Mag-uusap muna kami. Baling ni Rovic kay Finn at hinawakan niya sa kamay at dinala sa may veranda. She needs to leave right now, bago pa siya makita ng may-ari ng kasa. Finn is worried about getting involved. Paliwanag ni Rovic sa kanya. Pwede ba natin siyang isama? Tanong niya sa asawa. Hindi siya safe sa atin. Isa pa, hinahanap ka rin ni Brian. Tugon nito. Problemado siyang nag-isip ng solusyon na kinakaharap nilang problema ngayon. Mabuti nga't hindi niya sinapit ang nangyari kay Audrey. Sobrang awang-awa siya rito. Hindi niya ma-imagine ang sinapit nito. Pagkagising ni Audrey, nagdesisyon itong bumalik sa probinsyang pinagmulan dahil wala naman itong balak na magsumbong sa pulis. Tsak na ikakapahamak pa nito iyon. Baka kapag nakauwi ay hindi na masundan si Audrey ng mga naghahanap dito. Sobra itong nagpasalamat kay Finn bago siya tuluyang umalis. Dumaan muna ang babae sa apartment na inuupahan para kunin ang mga gamit at tumuloy na sa terminal ng bus pauwi ng San Andres. Nagyakap muna sila bago ito sumakay ng bus at sinabing magkitang silang dalawa kapag nakauwi siya ng San Andres dahil pareho sila ng pinagmulang probinsya. Nagpasalamat din ito kay Rovic na siyang nakiusap kay Finn para lang hanapin ito. Napakaswerte nga raw niya dahil mabuting tao ang nakabili sa kanya at si Rovic yun. Mag-iingat ka, Audrey. Sana makalimutan mo sa lugar natin ang nangyari sa'yo dito sa Maynila. Nagpahid pa ito ng luha at muling yumakap sa kanya. Nang makaalis na bus na sinasakyan ni Audrey, ay saka pa nakahinga ng maluwag si Maricon. Walang kaalam-alamang babae na may mga matang nakatingin sa kanya. Isa iyon sa inutusan ni Brian na magbantay sa terminal. Boss, nakita ko na si Maricon. Saad ng isang boses na tumawag kay Brian. Tinanaw ng naturang lalaki si Maricon at Rovic na kasalukuyang pasakay ng kotse. Sa gulat ay napatayo si Brian sa kinauupuan. Saan ko siya matatagpuan? Huwag mong papakialaman. Ako ang susundo sa kanya. Nakangiti pa si Brian at tuwang-tuwa. Okay boss, ikaw ang bahala. Susundan ko silang dalawa kung saan mo pwedeng punta. Nagpara kaagad ng taxi ang lalaki at pinasundan ng kotse na mabilis na humarurot. Saan mo gustong pumunta? Baling ni Rovic sa asawa na natahimik sa passenger seat. Alam niyang iniisip pa rin ito ang kaibigan. Naawa ko kay Audrey.
Para bang tinanggalan siya ng karapatan na maging masaya. Nakita mo ba yung mukha niya, puno ng lungkot? Nahabag na sabi ni Maricon. Nilingon ito ni Rovic. Ang importante, ligtas na siya, Maricon. You help her a lot. So let's hope she won't waste it. Kailangan niyang bumangon. Mabuti pa, kumain na muna tayo bago umuwi. Deklara ni Rovic saka lumiko sa daan. Pumunta sila sa restaurant na kanilang natanaw. Nang makitang huminto ang sasakyan ni Rovic, ay huminto rin ang taxi na sinasakyan ng lalaking nakasunod sa mag-asawa. Pagbaba ng dalawa ay bumaba rin ang umanong lalaki pero hindi ito pumasok sa loob ng restaurant upang hindi mahalata. Kumain ang dalawa sa isang restaurant na inabot ata ng halos 1 oras na walang ginawa kundi seryosong mag-usap. Kalaunan ay lumabas ang mga ito sa restaurant at muling sumakay ng kotse. Nagpara naman ng taxi ang lalaki at katulad nga kanina, ay sinundan na naman ito ang dalawa. Nakatatlong liko na ata si Rovic subalit pansin niya talaga ang isang taxi na kanina pa nakasunod sa kanya. Sinubukan niya ang isa pang liko, pero ganun pa rin ang nangyari. Nakasunod ang taxi kahit saan pa sila magpunta. Kaya bumilis ang pagpapatakbo niya na parang may humahabol sa kanila. Rovic, anong nangyayari? Naramdaman kaagad ni Maricon ang mabilis na pagpapatakbo ng asawa at agad inilihis ang daan. Napalayo sila pauwi ng kondo. Hindi ito sumagot at nag-concentrate sa pagmamaneho ng mabilis. Siya naman ay tumingin sa kanilang likuran at napansin niyang may sumusunod sa kanila. Kaya nahintakutan ng babae. Tiyak na alipores ito ni Brian. Bigla siyang kinabahan at nahintakutan. Nang mahalata ng lalaking sumusunod kina Rovic na bumilis ang takbo ng kotse nito, ay inutusan din ng lalaki ang taxi driver na bilisan ang pagpapatakbo at huwag iwawala sa paningin nito ang nasa unahang kotse. Agad nitong tinawagan si Brian na nahalata siyang nakasunod sa mga to. Huwag mo silang hihiwalayan. Papunta na ako dyan. Nagmamadaling lumabas ng hotel si Brian at tinawag si Danny Boy at June na nasa kabilang kwarto lang upang ihanda ang kotse. Di nagtagalay, nakikipagkarera na si Danny Boy sa mga sasakyan sa kalsada. Make it faster, Danny Boy. Kailangan nating maabutan sina Maricon. Utos ni Brian na inihanda ang sarili. Gagamitin niya itong panakot kay Maricon para sumama sa kanya. Pero wala siyang balak patayin ng babae. Binilisan naman ni Danny Boy ang pagpapatakbo ng kotse upang marating ang address na sinabi sa isang alipores ni Brian. Rovic, bilisan mo pa! Sigaw naman ang nahintakutang si Maricon. Nang di nagtagalay may isa pang sasakyang sumusunod sa kanila. Nakita naman kaagad ni Rovic ang sasakyang kulay itim na hindi malaman kung saan galing na nakikipagkarera na rin sa kanya. Takot na takot si Maricon dahil kilala niya ang kotse ni Brian. Nasisigurado niyang ito ang lula ng isa pang kotseng humahabol sa kanila. Rovic, huwag mo akong ibibigay sa kanila, please. Hindi pa man ay pakiusap ni Maricon sa asawa na naiiyak dahil sa takot. Alam niyang hindi titigil ang lalaki hanggat hindi siya nakukuha. Napakarami nitong alipores at hindi nakapagtataka kung bakit sila nahanap. Don't worry, Maricon. Hindi mangyayari yun. Gustuhin mang i-comfort ni Rovic ang asawa, ay hindi niya magawa dahil mas kailangan niyang mag-concentrate sa pagmamaneho. Habang abala ang isang kamay sa manibela, ay inabot naman ng isang kamay niya ang palad nito at pinisil bilang tugon sa sinabi nito at para iparamdam na hindi ito dapat matakot. Sa init ng palad ni Rovic, ay gustong mapanatag ni Maricon. Nawala saglit ang takot niya kay Brian, ngunit bumalik din agad nang makita sa side mirror na nasa tapat na nila ang kotse at balak silang lagpasan. Rovic, bilisan mo pa! Nandiyan na siya! Sigaw ng nanginginig na boses ni Maricon. Napalinga ang lalaki sa gawin ng kotseng nakasunod sa kanila. Binitiwan niya ang palad ni Maricon at mas binilisan pa ang pagpapatakbo.
Inutusan niya ang babaeng kumapit ng maayos. At habang ginagawa yun ay, isinuot niya ang headset at tinawagan si Finn. Kailangan niya ng tulong nito para lituhin ang kung sino mang Brian na to. Buiset, sino ka bang lalaki ka? Mapapatay kita. Inis na inis si Brian na hinampas ang likod ng upuan. Nakita niya kasing humarurot bigla ang kotse nito at konting-konti na lang sana ay malalagpasan na sana nila ito. Danny boy, bilisan mo pa. Ano ba? Lagpasan mo sila at harangin mo ang kotseng yun. Gusto kong makuha si Maricon. Utos ni Brian sa tauhan na agad namang sinunod ni Danny Boy. Tinodo na nito ang pagpapatakbo ng kotse. Sa pagkakataong yun ay, papunta na rin si Finn para tulungan ng kaibigan. Mabuti nga at nasa kondo ito at walang ginagawa o lakad, kaya to the rescue kaagad si Finn. Gamit ang sports car na tinungo ang sinabing lugar ni Rovic sa kanya. Hindi naman niya akalain na ang babaeng napili ni Rovic sa club ay may kakambal na kamalasan dahil may naghahanap ditong kriminal. Napamura naman si Rovic ng tuluyang lagpasan ng kotseng kulay itim ang kanyang kotse. Hindi na nakasunod ang humahabol na nasa taxi. Nga lang ay hindi talaga sila tinantana ng kulay itim na kotse. At heto, mas mabilis pa ang pagpapatakbo niya. 3 di pa lang ang layo ng naturang kotse sa kanila nang bigla itong iharang sa dinadaanan at 2 lalaki ang mabilis na bumaba. May hawak na baril ang isa at agad na itinutok sa kanila. "Rovic, huwag kang ihinto! Ibalik mo!" Hysterical na sigaw ni Maricon nang masigurong si Brian nga ang bumaba at may hawak pang baril. Agad na naipreno ni Rovic ang kotse para magmaniobrang pabalik. Ngunit mabilis ang hakbang ni Brian. Saan mo dadalhin si Maricon? Baba! Humihiyaw ang nagngangalit na boses ni Brian. Hindi ito nagdiwiro at gagawin ang lahat para makuha si Maricon. Tila walang narinig si Rovic habang inililiko ang kotse. Nang kalaunan ay may humahagis-bis na sports car paparating sa kanila, na agad iniharang sa lalaking may hawak na baril. Walang iba kundi si Finn. Sakto namang nakaikot na noon si Rovic at sumenyas lamang kay Finn ang pasasalamat at agad na pinaharurot ang sasakyan. Si Brian ay napaupo ng umiwas sa mabilis na kotseng humagip sa kanya, na ikinatila po ng hawak na baril. Galit na napamura ang lalaki at agad na kinuha ang baril. Babarilin na sana niya ang kotseng may kagagawa nun, ngunit parang kidlat na nawala iyon sa harap niya. Anong hinihintay mo? Habulin mo! Inis na sigaw ni Brian kay Danny Boy. Sa galit ay halos lumabas ang litid nito sa leeg dahil tuluyang nakalayo ang sasakyan kung saan lulan si Maricon. Inis na inis siya sa pakialamerong humarang sa kanya. Malapit na sana niyang makuha ang babae. Magbabayad ka sa akin kung sino ka mang hayop ka. Idadamay kita sa galit ko. Bulong ni Brian, na ang tinutukoy ay walang iba, kundi ang lalaking pumoprotekta kay Maricon. Mukhang makapangyarihan din ito at hindi basta-basta. Pero nagkamali ito ng kinalaban. Nahampas na lamang niya ang sasakyan nang hindi na nila ito maabutan. Pero hindi siya titigil hanggat hindi niya napapasakamay ang babae. Okay ka na ba? Tanong ni Rovic sa asawa na nilapitan ito. 2 oras nang nakakalipas simula nang makauwi sila sa bahay. Pero tila takot na takot pa rin si Maricon. Umiling ang babae at sa takot ay napayakap kay Rovic na umiiyak. "Kasalanan ni Dad ang lahat ng to, Rovic. Napakasama niyang ama, wala siyang kwenta. Kinamumuhian ko siya." Hikbi ni Maricon habang mahigpit na nakayakap sa lalaki. Naawang hinaplos ni Rovic ang buhok ng asawa, pababa sa likod nito para lang kumalma. Hindi kita iiwan. Nandito ko para protektahan ka. Saad ni Rovic. Kumalma ang pag-iyak nito hanggang sa huminto. Inihiga niya ang asawa sa kama para makapagpahinga na. Hawak pa nito ang kamay niya at sinabing huwag siyang iiwan. Nang makatulog si Maricon, ay tinawagan niya si Finn at nagpasalamat.
Pinayuhan naman siya nitong iuwi muna sa mansyon si Maricon para hindi nag-iisa sa kondo niya kapag nasa office siya. Pero tumanggi si Rovic dahil mas delikado kung madadamay ang pamilya niya sa kinasangkutang gulo. Tiyak na sa pagkakataong yun, pati siya ay delikado na rin ang buhay. Damay na siya sa problema ng kanyang asawa. Nagkalasog-lasog ang bote ng alak matapos galit na ibato ni Brian dahil sa matinding galit. Nasa terrace siya ngayon ng hotel kung saan siya naka-check-in. Hindi niya lang matanggap sa kanyang sarili na hindi nakuha si Maricon kanina, samantalang abot kamay niya na ito. At ngayon, panibagong paghahanap na naman ang kung saang lupalop naroon ang dalaga. Boss! Untag ng isa sa mga tauhan niya. Masamang tingin ang ipinukol ni Brian kay Danny Boy nang lingunin nito. Find these two meddlesome men, protecting Maricon, and kill them out together. May nginig ang boses ni Brian nang magsalita. Mababakas ang matinding galit sa mga mata. Hawak ang panibagong bote ng alak at tinungga. Kung hindi dahil sa dalawang yun, kasama ko na sana ngayon si Maricon pauwi ng San Andres. Dagdag pang sabi ni Brian habang umiigting ang panga. Tumango si Danny Boy, pero sa isip nito ay alanganin siya. Kung mapapatay nga kaya niya ang dalawang lalaking yun. Pero syempre, wala siyang magawa kundi sundin ng amo. Yes, boss. Tugon ni Danny, kahit na panibagong utos na naman ang kakaharapin sa amo. Samantala malalim na ang gabi ngunit hindi pa makatulog si Rovic habang pinag-aaralan ng background ni Brian Agaton na siyang kinatatakutan ng asawa. Inaalam niya kung papaano at pwedeng pasukin ang buhay ng lalaki para sirain ang pangalan nito upang maisalba ang kanyang asawa. Ayon sa articles tungkol kay Brian, gobernador ito sa bayan ng San Andres at kilalang mayaman at napakabuting tao sa lugar. Unang naging gobernador ang ama nitong si Joselito Agaton na sinunda ng anak. Bukod sa mga negosyo nitong nagkalat sa iba't ibang lugar sa syudad, ay may iligal din itong negosyo. Isa na roon ang kasino. Ang sabi sa kanya ni Maricon, may malaking utang ang ama nito kay Brian at si Maricon mismo ang tanging kabayaran. Kailangan lamang magpakasal ng babae at pagkatapos ay bayad na ang utang ng ama nito. Napabuntong hininga si Rovic. Kailangan niyang makausap ang ama ni Maricon tungkol dito. Kung kinakailangan niyang bayaran ang utang ng ama nito para lang maging ligtas ang buhay ni Maricon ay gagawin niya. Ganun na kahalaga sa kanya ang asawa. Or maybe, mahal niya na si Maricon. Hindi malayong mangyari. Sa huli ay, napagpasyahan niyang bayaran na lang kay Brian ang utang ni Mr. Segovia. Tahimik niyang isinara ang laptop at tinungo ang silid nilang mag-asawa. Mahimbing na natutulog si Maricon, kaya hindi siya halos naglikha ng ingay. Matapos pumasok ng banyo at maligo, natagpuan niya ang sariling pinagmamasdan ng nakalatag na kagandahan ni Maricon sa ibabaw ng kama. Hindi niya maiwasang haplusin ang pisngi ng asawa. Dumilat ito nang maramdaman ang kanyang presensya. Pagkatapos ay tumitigang inaantok pa nitong mga mata. Rovic, may problema ba? Mahina nitong tanong, na nagtataka kung bakit gising pa siya. Umiling ang lalaki. Nag-aalala lang ako sa'yo. Sige na, matulog ka na. Babantayan kita. Tumabi siya sa asawa at niyakap ito. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa at hindi niya napigilang bumaba ang mga mata sa mapang-akit nitong labi. At nagiinit siya habang tinititigan yon. Can I kiss you? Tanong niya sa asawa nang ibalik ang paningin sa mata nito. Tumango ang babae at bahagya pang lumapit sa kanya. Ngayon, halos magkadikit na ang mga mukha nila. At hindi na napigilan ni Rovic na tikman ang mga labing yon na nag-aayaya sa kanya upang hagkan. Yumakap naman ang asawa sa kanya bilang reaksyon, kaya mas naging malalim ang pag-angkin niya sa labi nito. Nagsimulang kumilos ang kanyang kamay
at humaplos sa malambot na katawan ng asawa. Kalaunan ay tumutugo na si Maricon sa maalab na halik ni Rovic. Yun din ang nag-udyok sa kanya upang mas lalo pang isiksik ang kanyang katawan sa asawa. Naging mas mainit ang sumunod na tagpo dahil nasa ilalim niya ang asawa at isa-isang tinatanggal ang suot nito. Mahal niya si Maricon at yun marahil ang nagtulak sa kanya para gawin ang bagay na to. Nang magtagumpay siyang tanggalin lahat ng suot nito, ay siya ring ginawa niya sa sarili. Kapwa na sila nadarang sa init ng isa't isa, nang muling magtagpo ang katawan nilang dalawa. Pinaliguan ng halik ni Rovic ang asawa, bago ito tuluyang angkinin. Ouch! Masakit! React ni Maricon nang tuluyang pasukin ni Rovic. Ramdam ng lalaki ang paninigas nito sa kanyang ilalim at tinitimpi ang pag-iyak. Shit, this woman is virgin. Bulong ni Rovic na hindi inaasahan sa babae. Pero paano naman niya mapipigilan ang sarili kung nagliliyab na ang kanyang buong pakiramdam? Napahinto si Rovic sa ginagawang pagpapaligaya sa babae. Nang bumulwak ang luha nito sa mga mata. Please, ituloy mo. Nakikiusap nitong sabi. Bahagyang nakangiwi. Kusa nitong inilapit ang sariling labi at idinikit sa kanyang labi. Halos mawala sa sariling wisyo si Rovic. Kumilo siya upang ihatid sa kalawakan ang babae. Nakakagigil naman kasi ang ganda at bango nito. Maya-maya ay napalitan ng mahinang halinghing ang paghikbi nito. Tuloy-tuloy ang paggalaw ni Rovic hanggang sa namalaya na lang niyang sabay nilang narating ng babae ang ikapitong planeta. Pagod na bumagsak si Rovic sa tabi ng babae at minsan pang hinagka ng labi ni Maricon. Ngayon, sigurado na siya sa damdamin para sa asawa. Mahal mo na? Really bro? Tumatawang reaksyon ni Finn kay Rovic. Nasa office niya ang lalaki ngayon at napadaan ito. Hindi ko itataya ang buhay ko para kay Maricon kung hindi. Seryosong saad niya. Sabagay, the fact that you saved her from that harm, I know that's love. Congrats bro, you finally found love. Kinamayan pa siya nito. Salamat, pwede bang humiling ng pabor sa'yo for the last time? May malaking utang ang ama ni Maricon kay Brian na ipinatalo niya sa sugal. And I want to pay it off, so Maricon can be free. Is it okay if you are the one who give it to Brian? Sandaling natigilan si Finn bago tumango. Don't worry, nasa likod mo ko. Sakaling mang may kung anong gawin ng lalaking yon sa'yo, hindi kita pababayaan. Dagdag pang saad ni Rovic. Napagiti lang si Finn sa tinura ng kaibigan. Talagang nagmamahal na ito. At dahil magkaibigan silang dalawa, hindi niya ito kayang tanggihan. Matapos pumayag ni Finn ay naghanda na silang magkaibigan. Nag-withdraw ng malaking halaga si Rovic mula sa savings niya na siyang ibabayad niya kay Brian. Kasama niya si Finn sa araw na yon. Inilagay nila sa isang safe na lugar ang pera na tanging sila lamang ni Finn ang nakakaalam at makukuha lamang iyon ni Brian kung papayag ito sa kondisyon na palalayain si Maricon kapag nakuha ang pera. Pero bago yon, kailangan nilang makausap ang ama ng asawa. May lakad ka? Nagtatakang tanong ni Maricon kay Rovic nang makita niyang naligo lamang ito at nagbihis pagkagaling sa office. Hindi ko nasabi sa'yo, may business trip ako. Mawawala ko ng isang araw. Tugon ni Rovic at nilapitan si Maricon. Niyakap at masuyong hinagkan sa labi. Hindi niya pwedeng sabihin kay Maricon ang plano niya. Tiyak niyang hindi nito magugustuhan iyon. Delikado ang gagawin niyang pakikipag-ugnayan kay Brian, lalo at hindi niya alamang halang ang kaluluwang bituka nito. Pero ito lang ang tanging paraan para maging matiwasay ang buhay nilang mag-asawa. Business trip saan? Nakakunot ang noo ni Maricon na yumakap din kay Rovic. You don't have to know it. Baka mamaya pag na-miss mo ko, sumunod ka sa akin. Alam mo namang bawal kang lumabas ng bahay. Nakatawang saad ni Rovic
at pinisilang tungki ng ilong niya. Napabuntong hininga si Maricon. Buryong-buryo siyang nakakulong ng ilang araw. Pero tinitiis niya lang. Hindi siya sanay sa ganito. Pero anong gagawin niya? Wala siyang choice kundi magtago sa lungga para lang maging safe. Dahil tiyak na sa mga oras na yon, ay nagpakalat na naman ng mga tao si Brian para hanapin siya. Okay, Rovik. Wala naman akong magagawa kundi hintayin ka sa pagbabalik mo. Malungkot ang boses ni Maricon. Magiging maayos din ang lahat, Maricon. Isang araw, magiging malaya ka na. Muli ay pinataka ni Rovik ng halik ang asawa. Halik na nauwi sa mainit na tagpo nang gumanti si Maricon. Mararahas ang naging ungol ng mag-asawa. Ang sunod na maririnig sa loob ng silid bago tuluyang umalis si Rovik. May nakakalokong ngiti naman sa labi ni Finn nang sumampa sa kotse ni Rovik. What? Tanong nito sa kaibigan. Hindi sumagot si Finn. Nahulaan lang niyang galing sa mainit na tagpo ang kaibigan dahil iba ang ningning ng mga mata nito. Ngumiti lang si Finn. Umiling at nagsuot ng shades bago binuhay ang makina ng Lamborghini LP640 nito. Kasunod na humarurot ang isang kotse na nagkukubli sa di kalayuang kanto na tinanawang magkaibigan. Si Danny Boy iyon na inutusan ni Brian na patayin ang dalawang lalaking yon. Hindi naman nahirapan si Danny Boy na hanapin ang lalaking to dahil kilalang tycoon businessman si Rovik Mojares, maging ang kaibigan nitong si Finn. Tinungo pa niya ang lalaki sa opisina nito at sinundan kung saan patungo. Kaya natuntun niya ang lugar kung saan ito itinatago si Maricon. Matapos buntutan ng sasakyan ay tinawagan ni Danny si Brian at itinuro ang condo unit na kinaroroonan ni Maricon. Sila na ni June ang bahala sa dalawang lalaki at si Brian na ang bahala kay Maricon. At para hindi sila mahalata ng dalawa, ay salitan sila ni June na bubuntot sa mga to. Tuwang-tuwa naman si Brian na tinungo ang address na ibinigay sa kanya ni Danny Boy. Excited na siya na makita si Maricon. Sa wakas, makukuha na rin niya ang babae. Habang si Maricon ay abala sa paglilinis ng bahay, nang may nag-doorbell. Na-excite siyang buksan gamit ang card na iniwan ni Rovik. Sa pag-aalalang bumalik ang mag-asawa. Ganun na lang ang paninigas niya nang makita si Brian na nakatayo sa pinto. Naging mabilis ang kilos niyang isara ang pinto ngunit mas mabilis si Brian na naiharang ang katawan at patulak na binuksan. Sa lakas niyon ay napaupo si Maricon. Mabilis itong nilapitan ng lalaki at may ipinaamoy kay Maricon dahilan upang mawala ng malay ang babae. Napangisi si Brian at agad binuhat ang babaeng walang kamalay-malay at isinakay sa kanyang kotse. At ngayon, iuuwi niya na ito sa San Andres. Matapos niyang ilapag ang babae sa kotse, ay nasisihang pinagmasdan ito ni Brian. Maricon, akin ka lang. At papatayin ko ang sinumang aagaw sa'yo mula sa akin. Bulong nito na hindi na napigilan ang sariling damhin ng pisngi ng babae. Inihiga ito ng maayos sa likurang bahagi ng kanyang kotse. Saka pinatakbo ang sasakyan. Habang nasa biyahe naisipang tawagan ni Rovik ang asawa sa cellphone nito. Pero walang sumasagot. What if hindi pumayag si Mr. Segovia? Pukaw sa kanya ni Finn, kaya ibinaba niya ang cellphone. Baka abala lang ang asawa kaya hindi nito nasagot ang tawag niya. Mamaya na lang niya ulit ito tatawagan. Anong dahilan para hindi siya pumayag sa alok natin? Kaligtasan ni Maricon ang nakasalalay rito. Wika ni Rovik. Palagay ko, malapit sa pamilya ni Maricon si Brian. Ani Finn. Business partner ng ama ni Brian si Mr. Segovia. Kailangan ng plan B. Bakit hindi si Brian muna ang kausapin natin? Kung talagang pera lang ang habol niya kay Maricon. Umiling si Rovik sa suggestion ni Finn. Ibang klase mag-isip si Brian. Una pa lang dapat, si Mr. Segovia ang balikan niya at hindi si Maricon. Bakit kailangan pang idamay ang anak sa kasalanan ng ama?
Yun ay kung walang feeling si Brian kay Maricon. Sabi pa ni Finn. Dagling napatingin si Rovic sa gawin ng kaibigan. Napaisip siya. Maaring may damdamin si Brian kay Maricon, kaya naman gusto niya ring pakasalan ng asawa mo. Direct to the point nitong Saad. Yun din ang bigla niyang naisip. So dapat, hindi mo iniiwan si Maricon bro, mahirap na. Tingin ko kasi, maraming mata si Brian sa paligid. Hindi natin alam, baka nasa kamay niya na si Maricon. Tama si Finn. Kung isama si Maricon kung saan ako magpunta. Pinigilan bigla ni Rovic ang kaibigan sa pagmamaneho nito at inutusang balikan si Maricon. Are you sure? Paniniguradong tanong ni Finn kay Rovic. Pero kasalukuyan na nitong inililiko ang sasakyan. At sa pagkakataong yun ay may biglang may humarang na kotse at pinaulanan sila ng bala. Nagulat na lamang ang magkaibigan. Mabuti na lang din at naging mabilis ang mga kamay ni Finn at iniwas ang mamahaling sasakyan. Ang bilis nitong umatras bago umikot na umaarangkada palayo sa dalawang kotseng humahabol sa kanila. Sa bilis ni Finn magpatakbo ay parang kidlat iyong nawala sa paningin ni Danny Boy at June. Nanlulumong napatingin na lamang si Rovic sa kaibigan. Nang marating ang kondo at masiguradong wala na nga si Maricon. Naiwan pang bukas ang pinto at walang bakas kung sino ang kumuha. Naroon ang cellphone ni Maricon, kaya pala hindi niya ito matawagan. Ngunit pareho nilang alam ni Finn na si Brian lamang ang nag-iisang pwedeng kumuha sa kanyang asawa. Naikuyom niya biglang kamao. Sising-sisi na iniwan itong mag-isa. Pero hindi niya na mababawi ang mga nangyari. Kailangan niyang mag-isip ng gagawin. Ilang saglit siyang nakatayo lang at nag-iisip ng susunod na hakbang nang tapikin siya ni Finn sa balikat. We need to go back to Plan A. Kailangan nating makausap si Mr. Segovia to find how to save her daughter from Brian. Suwestyon ni Finn. Muli niyang isinara ang pinto ng kondo at pabalik na silang muli ni Finn sa sasakyan nito. Yun na lang muna ang gagawin nilang dalawa sa ngayon. Si Mr. Segovia lamang ang nakakaalam kung saan matatagpuan si Brian. At dahil tuluyang nailigaw sila Danny Boy at June ng dalawang lalaking sinusundan kanina, ay nag-isip na naman ang dalawa kung papaanong muling hahanapin ang mga ito. Kailangan nilang maligpit ang dalawang pumoprotekta kay Maricon, kahit na nakuha na ni Brian ang babae. Natitiyak nilang pareho na magiging balake dito sa mga plano ni Brian. Napagpasyahan ni na Danny Boy at June na tunguhin ang opisina ng lalaki. Tiyak na naroon ang dalawa. At kapag wala ay, babalikan nila ni June ang kondo. Anong kailangan nyo? Pinagsalit-salita ng tingin nito ang dalawang lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Magagandang lalaki at may matikas na tindig pero hindi nila kilala. Wala sana siyang balak harapin ng dalawa at kanina pa nagpapabalik-balik ang maid sa kanyang silid. At wala daw balak umalis na bisita hanggat hindi siya nakakausap tungkol kay Maricon. Nang marinig ang pangalan ng nawawalang anak, ay agad siyang lumabas ng kanyang silid. Ilang araw na rin siyang nagnumukmok sa loob ng bahay at walang nagawa upang hanapin si Maricon. Alam niyang kasalanan niya ang lahat ng to kung bakit siya iniwan ng anak. Pilit siyang bumabangon mula sa pagkakalugmok. Tuluyan niyang ibinenta ang share kay Mr. Agaton at naisip niyang ito na lang ang magiging kabayaran sa utang niya kay Brian. Ayaw niyang mawala ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. Ngunit makakabuti kung iba na ang manunungkulan nito kaysa ipilit pa niya kahit alam niyang mawawala rin naman ito sa kanya sa katagalan. Na-realize niyang mas mahalaga pa rin si Maricon kaysa sa salapi. Hindi niya akalaing kaya siyang iwan ito sa karimlan. Mr. Segovia, nandito kami para alamin kung saan matatagpuan si Brian Agaton dahil kinidnap niya ang anak ninyo. Madaling saad ni Rovic. Paano niyo nakilala ang anak ko? Tanong ni Tommy Segovia sa dalawa. She's my wife. At agad ipinakita ni Rovic ang wedding pictures nila ni Maricon na nasa wallet niya.
habang si Finay tahimik na nakikinig. Hindi makapaniwala si Mr. Segovia na kinuha ang larawang hawak ni Rovic. Nagpakilala naman ang dalawang lalaki sa matanda. Anong maitutulong ko? Tanong ni Tom sa dalawa, kahit na kinakabahan siya ng masigurong hawak ni Brian ang kanyang anak. Ngayon lamang siya nag-alala ng ganito kay Maricon. Kailangan niyang kumilos at baka kung ano na ang ginagawa ng lalaki sa kanyang anak. Ituro mo sa amin kung nasaan si Brian. Ang sabi ni Rovic. Nag-isip naman si Tom. Ako na ang bahala. Nasisiguro kong mas may tiwala siya sa akin. Hintayin niyo ako rito. Umakyat si Mr. Segovia sa pangalawang palapag ng bahay, na tanging natitira sa mga ari-arian niya. Dahil sa pagsusugal, nawala ang malawak na lupain niya, ang 3 sasakyan, at ang kumpanya. Ngayon, pati ang kanyang anak. Matapos magbihisay, nagtungo siya sa baba at binigyan ng baril si Rovic. Gamitin mo kung kinakailangan. Sabi pa niya sa kanyang manugang. Tumango naman ang lalaki. Let's go. Pagkuway, isa-isang nagtungo sa sasakyan. Si Mr. Segovia ay sumakay na nag-iisa nitong lumang kotse. At ang dalawang magkaibigan ay sa kotse ni Finn. Di nagtagal, mabilis nang umarangkada ang naunang sasakyan. Kasunod sina Finn at Rovic. Samantala, malawak na silid ang nasumpungan ni Maricon nang magising. Napabalikwa siya ng bangon nang maalala ang nangyari sa kanya kanina. Sa ayos ng silid ay sigurado siyang wala siya sa sariling bahay. Napaigtad pa siya sa gulat nang may makitang bulto ng tao sa loob ng kwarto na siyang nakatingin sa kanya. Hindi niya agad ito nakilala. Brian? Bulalas niya. Ngumiti ito. Yes, I am. Bakit? May iba ka pa bang inaasahan paggising mo bukod sa akin? Nakakatakot ang reaksyon nito nang manlisik ang mga mata. Brian, palayain mo na ako. Kaya kang bayaran ng asawa ko. Doble pa sa utang sa'yo ni Dad. Ako na mismong magbibigay sa'yo ng pera. Please, Brian. Pagmamakaawa ni Maricon. Asawa? What do you mean by that? May asawa ka na? Gulat nitong tanong. Marahan siyang napatango bilang tugon. Kasabay nun ay ang pag-angil ni Brian at paglipad ng isang bagay na hinagip ng kamay nito. Napahiyaw naman siya sa takot at mas lalo pang napaiyak si Maricon. Ngayon lamang siya natakot. Baka hindi niya na makita si Rovic at masabing mahal ito. Sayang ang sandaling pagkakataong kasama niya ang lalaki na hindi maamin ang damdamin niya para dito. Muli siyang nagmakaawa kay Brian. Halos lumuhod na siya rito. Nang sabihing babayaran ng nautang na pera. Pero ang sagot ng lalaki. Ikaw ang kailangan ko, Maricon. Dahil marami na akong pera. I have wanted you for so long. Kaya nga, tinalo ko sa sugal ang ama mo kapalit ng kasal. Dahil gustong gusto kita. But if anyone else gets to have you, then I will kill you, Maricon. Walang ibang makikinabang sa'yo. Naiintindihan mo? Umieko sa loob ng kwarto ang malakas na sigaw ng lalaki. Kinuha nito ang baril at itinutok sa kanyang sentido. Napahiyaw si Maricon at sa sobrang takot ay muling nagkulaps ang babae. Bago pa man makalabit ni Brian ang gatilyo ng baril, ay gumarahe na sa loob ng bakura ni Brian ang sasakyan ng ama ni Maricon. Binig ni Brian ang kotseng pumarada sa kanyang bakuran dahil agad iyong nag-buzzer at kilala niya ang sasakyan ni Mr. Segovia. Napatingin siya kay Maricon na walang malay. Mabilis na binuhat ang babae patungo sa ibabaw ng kama. Itinabi ang hawak na baril sa kanyang drawer at lumabas ng silid. Brian, ang anak ko. Nag-aalala si Mr. Segovia nang makasalubong niya sa malawak na sala. Matamang nakatingin sa kanya at may nababanaag na galit sa mga mata. Baka nakakalimutan mong akin si Maricon. Mabigat ang mga katagang saad niya. May pera na ako, Brian. Handa akong magbayad ng utang ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Saad pa muli ni Mr. Segovia.
May pakiusap sa boses nito. Napaisip naman si Brian kung paano nito nalamang nasa kamay niya ang babae. Let me clarify, Mr. Segovia. Si Maricon ang gusto ko at hindi pera. And also, how did you found out that Maricon is here? Umikot pa ito sa may edad na lalaki. Sinong nagturo sa'yong hawak ko ang anak mo? May ngising tanong ni Brian na muling huminto sa harapan ng lalaki at namulsa. Ako. Isang lalaki ang biglang pumasok sa malawak na pintuan. Kasunod nito ang isa pang matangkad na lalaki. Napatingin dito si Brian at saglit na natigilan. Ito ang lalaking nagpoprotekta kay Maricon. Maaring ito rin ang lalaking sinasabi ng babae na asawa nito. Napahilot siya bigla sa kanyang sentido nang maramdaman ang pagsulak ng kanyang dugo. Ikaw? Pinagsalit-salita ng lalaki ang kanyang paningin sa bagong dating. Ibigay mo ang anak ko, Brian. Kung hindi ay magkakagulo tayo rito. May pagbabanta ang boses ni Mr. Segovia. Pero sa halip na masindak ang lalaki ay tumawa ito. Hahaha, isang piti ko lang. Pwede ko kayong itumba lahat dahil nasa teritoryo ko kayo. Di ba dapat ay magmamakaawa ka sa akin? Galit na binalingan ni Brian ang ama ni Maricon. Init naman si Rovic na nag-iintay na makita ang asawa. Umikot ang kanyang paningin. Maaaring nasa pangalawang palapag ito dahil mahahalatang walang silid sa ibabang parte ng bahay. Sumenya siya kay Finn. Naaakyatin niya si Maricon at pigilan nito si Brian. Tumango ang lalaki pagkatapos nun. Kumilos na si Rovic at inakyat ang hagdan. Si Brian ay naging mabilis na nahawakan ang kwelyo ni Rovic bago pa man ito marating ang hagdan. Pero nagitla si Brian nang bumunot si Rovic ng baril at itinutok sa mukha niya. Pero hindi nagpasindak si Brian at binigyan ng malakas na suntok sa panga si Rovic. Kaya nabitawan ng lalaki ang baril. Tumalsik iyon sa malayo. Hindi ko hahayaang makuha mo si Maricon. Magkakamatayan muna tayo. Malakas na suntok ang pinakawala ni Brian na sinalag naman ni Rovic. Kumilos naman kaagad si Mr. Segovia at Finn upang tunguhin ang hagdan paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Gumanti ng suntok si Rovic kay Brian at nasapol niya ito sa panga. Sa lakas noon, nahilo si Brian. Nangalit ang mukha nito. Ipinilig niya ang ulo at mabilis na sinugod si Rovic ng mas malakas na suntok. Natamaan ito sa mukha. Ramdam kaagad ni Rovic ang dumugong ilong, pero hindi niya hinayaang makawala si Brian. Nagpambuno ang dalawa. Lakas laban sa lakas. Lalaki sa lalaki. Pareho ng duguan ang mukha ng dalawa pero walang gustong sumuko. Nagkalat sa sala ang basag na flower vase na ibinato ni Brian kay Rovic, na nailaga naman ng lalaki. Ang mga katulong ay takot at tumawag na ng mga pulis para sa mga nanggugulo sa kanilang amo. Samantala, nakarating na sa taas sina Finn at Mr. Segovia at mabilis namang sinipa ni Finn ang nakasaradong pinto upang bumulaga sa paningin nila ang walang malay na babae. Dinaluhong kaagad ito ni Mr. Segovia. Anak, patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Tinapik-tapik ng lalaki ang pisngi ni Maricon upang magising ngunit nanatili itong tulog. Mabilis na binuhat ni Finn ang babae palabas ng pinto. Kasunod si Mr. Segovia. Nang makita ni Brian na buhat-buhat ng isang lalaki si Maricon, tinakbo iyon ni Brian at mabilis na sinuntok si Finn upang mabitawan ng walang malay na babae. Si Rovic ay sinundan si Brian at pigil ito sa braso. Bagaman nasaktan si Finn, ay hindi nito ininda ang suntok ni Brian. Bagkus ay nagpatuloy sa labas. Humarang kaagad si Mr. Segovia kay Brian at inutusan si Finn na itakas ang anak. Napasigaw sa inis si Brian habang nakikitang inilalabas na si Maricon sa malawak na pintuan habang pigil siya ng dalawang lalaki. Nagkataon pang wala si June at Danny Boy, kaya walang nakapigil sa mga to.
Halos mabaliw si Brian sa mga sandaling yun na tinungo ang kwarto upang kumuha ng baril. Sinamantala naman iyon ni Rovic at Mr. Segovia upang lumabas sa malaking bahay. Nang maisakay ni Finn ang babae sa kanyang kotse, ay agad pinaharurot. Ilalayo niya muna si Maricon at babalikan ang kaibigan. Maya-maya ay may patrol na ng mga pulis na dumating na ipinagtaka niya ngunit agad nang pinasibad ang kotse. Sa pagkakataong yun, hawak na ni Brian ang baril at nagmamadaling tumakbo pababa ng hagdan. Kukunin niya si Maricon ng patayan. Saktong nasa bakuran niya ang dalawang lalaki. Mabilis na ikinasa ang baril at itinutok kay Rovic. Papatayin kita! Sigaw nito, kaya napalingon ang dalawa. Naging mabilis si Mr. Segovia na itinulak si Rovic, kaya ito ang sumalo sa bala. Dalawang magkasunod na putok ang umalingaw-ngaw mula sa baril ni Brian. Sapol sa tagiliran ang dibdib ng matanda. Duguan itong humandusay. Magpapaputok pa sana si Rovic nang biglang bumukas ang gate. Pumasok ang tatlong lalaki. Mr. Agaton, ibaba mo ang baril mo. Sigaw ng isang pulis. Nakatutok din kay Brian ang hawak na baril nito. Natigilan si Brian. Hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa mga to. Si Rovic ay agad na binuhat ang matandang duguan na tinulungan ng isang pulis upang maisakay sa kotse at madala sa ospital. Pinaharurot kaagad ni Rovic ang kotse ni Mr. Segovia, habang si Brian ay kasalukuyan ang pinoposasan ng dalawang pulis. Pagkalipas ng 4 na oras, muling nagising si Maricon. Ibang silid ang kanyang kinaroroonan, na tila ba nasa isang hotel siya. Nasaan si Brian at sino ang nagdala sa kanya dito? Dahan-dahan siyang bumangon nang bumukas ang pinto. Nakita niya si Finn, kaya bumalatay ang saya sa puso niya dahil alam niyang ligtas na siya mula sa mga kamay ni Brian. Naiiyak siya sa tuwa at nawala biglang kanyang pag-aalala na naramdaman kanina. Finn, salamat, iniligtas mo ko. Nasaan si Rovic? Nag-aalala niyang tanong. Nang kalaunan ay walang Rovic na pumasok sa pinto. Nang mga sandaling yun, ay hindi pa alam ni Finn kung anong nangyari kina Rovic at Mr. Segovia. Kaya wala siyang maisagot sa tanong ni Maricon. Nagpadala siya ng messages sa kaibigan niya at sinabi kung nasaan sila ni Maricon. Ngunit wala pang tugon at naghihintay pa siya. Bakit hindi ka makasagot, Finn? Nasaan ang asawa ko? Gusto nang mag-hysterical ni Maricon sa pag-aalala. Please, kumalma ka. Alam kong okay sila. Para wala nang maraming tanong, ikinuwento ni Finn kay Maricon ang lahat ng nangyari. Mula nang tunguhin nila Rovic at ng ama nito, na naging katuwang nila upang iligtas ito mula sa kamay ni Brian. Nanlaki naman ang mga mata ni Maricon na hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba ito? Ang ama niya tumulong kina Rovic para iligtas siya mula kay Brian? Napaiyak naman sa sayang babae at inip na hinintay na lamang ang dalawa. Sinabi ni Fina na isend na kay Rovic ang address ng kanilang kinaroroonan, kaya dapat na siyang mapanatag. Sa ospital ay pahirapan ng mga doktor na tanggalin ang bala na bumaon sa puso ng matanda. Ganun man ay naging successful ang operation. Yun nga lang ay naging kritikal ang lagay ng matanda. Rovic, ano man ang mangyari sa akin, mangako kang hindi mo pababayaan ang nag-iisa kong anak. Ikaw na ang bahala sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Sabihin mo sa kanya na humihingi ako ng tawad sa anak ko. Sabi ni Mr. Segovia kay Rovic, na mahina at putol-putol ang boses nito, bago ipasok sa emergency room. Sir, hindi kayo mamamatay. Babawi pa kayo sa kasalanan niyo kay Maricon. Kaya lakasan mo ang loob mo. Sabi na lamang ni Rovic, bago tuluyang ipasok sa loob ang matanda. Nahilamos ang lalaki nang maalala yon. Nag-aalala din siya para sa lalaki. Hangad niyang gumaling na ito para naman mabigyan ng kasiyahan ng anak. Alam niyang matutuwa si Maricon na makita ang ama na nagbago na.
kaya deserve ni Mr. Segovia na mabuhay. Ilang oras pang lumipas nang maalalang tawagan si Finn, ngunit may 3 mensahe ang kaibigan. Gising na raw ang mahal niya at hinahanap siya. Nasa maayos na lugar ang dalawa. Kahit paano ay nabawasan ang kanyang pag-aalala para sa asawa. Isa pa, batid niyang sa pagkakataong iyon ay nakakulong na si Brian at hindi ito makakawala sa mga pulis. Agad niyang tinawagan si Finn para makausap si Maricon. Miss niya na ito. "Rovic!" Boses kaagad ni Maricon ang bumungad sa kanya. Tila ba nawala ang pagod niya sa pakikipaglaban kanina kay Brian nang marinig ang boses ng asawa at isiping ligtas ito. "Hi, nasaan ka? Ang daddy kasama mo?" Nag-aalala ang boses ng babae. Ayaw niya sanang mag-alala si Maricon, pero wala siyang choice kundi sabihin ang tungkol sa ama nitong nasa ospital ngayon. Pero sinabi niyang hindi pa rin ito safe na lumabas dahil kahit nasa kulungan si Brian, marami pa rin itong alipores. At sa dami ng pera nito'y maaring suhulan lamang nito ang mga pulis para sa kalayaan. Kailangan munang magkamalay ni Mr. Segovia upang ito ang magpakulong kay Brian sa kasong kidnapping at sa pamamaril nito mismo sa lalaki. "Naiintindihan ko, Rovic. Sana okay si Daddy. Gusto ko siyang makitang nagbago. Gusto ko pa siyang makasama. Salamat, Rovic. Mahal kita. Mahal na mahal kita." At hindi na sinayang pa ni Maricon ang pagkakataon upang sabihin sa asawa ang mga katagang yon. Natigilan si Rovic bago napangiti sa kawalan. Sa kabila ng laganap kanina, ay tila ba umarko ang puso niya. Sa tinang buhay niya, ngayon lang ay kinilig siya na hindi mawari. "I love you, Maricon." At syempre, hindi niya rin pinalagpas ang pagkakataong sabihin ang damdamin niya para sa babae. Tunay na pagmamahal na kaya niyang suungin ang lahat para lamang dito. Narinig niyang humikbi ang babae at nauwi sa pag-iyak. "Masayang masaya ako, Rovic. Salamat sa pagmamahal. Sobrang mahal din kita." Naiiling naman si Finn sa naririnig mula kay Maricon. Ang weird ng love, nakakamatay kaya ayaw niyang ma-in-love, hahamakin ang lahat. Minabuting lumabas na muna ang lalaki sa hotel upang bumili ng makakain nila ni Maricon. Tumuloy siya sa katapat na resto upang mag-take out ng makakain. Ilang minuto nang naibaba ni Rovic ang linya at nakangiti pa rin siya. Dama sa puso ang saya. Mas nasabik siyang makita at mayakap ang asawa. Ngunit hindi niya pwedeng iwan si Mr. Segovia sa ospital hanggat hindi nasisigurong okay ang kanyang biyanan. Maya-maya ay lumabas ang doktor na nag-opera kay Mr. Segovia. Tinawag siya nito upang sabihing ligtas na ang matanda. Ngunit kailangan pa rin na tutukan ang kondisyon. Nagpasalamat naman siya sa doktor at sa agad ay inilipat sa private room ang lalaki. Habang si Brian ay kasalukuyang ini-interview. Malaki ang kasong kinakaharap nito, lalo na't kritikal ang kalagayan ng lalaking binaril. Sinabi ni Brian na self-defense ang nangyari dahil sinugod ito ng mga taong yon. Ngunit kita sa CCTV footage, ang malinaw na nakatalikod si Mr. Segovia at binaril ng lalaki. Isa pa, kinidnap din ng lalaki ang anak ng matanda. Sinubukan ni Brian na tapalan ng pera ang kanyang mga kasalanan. Ngunit lalo lamang nadagdagan ang kanyang kaso. Sinabi ng pulis na nakaharap nito na hindi como gobernador ito ng lungsod ay gagamitin na ang kapangyarihan para gumawa ng krimen. Nagmakaawa si Brian sa ama na kumuha ng pinakamagaling na abogado. Dismayado ang lalaki dahil wala nang magandang pangalan na iniingatan niya. Simula nang umupo siya bilang tagapamahala ng lungsod. Sinira iyon ni Brian nang ganon-ganon lang. Kaya mas pinili ni Joselito Agato na makulong ang anak niya. Baka sakaling magbago ito sa kulungan. 2 linggo ang lumipas at nakalabas na ang ama ni Maricon sa ospital. At heto, magkayakap na ang mag-ama.
Umiiyak si Maricon sa tuwa dahil ibang-iba ito sa daddy niya noon. Masayang-masaya rin siyang nabigyan ito ng pangalawang buhay. Lalo at naging kritikal ang naging kalagayan nito nang umabot sa puso ang bala. Labis din siyang nagpasalamat sa ama dahil iniligtas nito ang buhay ng kanyang asawa. Akalain ba naman niya na habang tulog sa silid ni Brian, ay may kaganapan sa mga ito? Ang daming nangyari sa araw na yon. Nahuli at nakulong si Brian. Ang kanyang ama naman ay nagbago mula sa pagiging sugarol nito. At sa araw na yon, nagkilala ng dad niya ang asawa niya. Bukod pa ron ay, inilagtis din ang buhay ni Rovic. Katunayan nga ay, inihabili na raw siya ng dad niya sa lalaki. Thank you, Daddy. Akala ko talaga magpapaalipin na kayo sa pera. Kahit maghirap tayo, hindi ko kayang ipagpalit ang kaligayahan ko para lang sa salapi. Uwi ka ni Maricon. Tama anak, habang nabubuhay tayo, mas dapat nating piliing maging masaya. Dahil minsan lang ang buhay sa mundo. At ipinagkait ko yan sa'yo. Naging masama akong ama. Nang mawala ka at iniwan mo ko, saka ko lang na-realize na mahalaga ka pala sa akin. Maramdaming saad ni Mr. Segovia. Panay ang haplos nito sa likod ng anak. Nakatingin lamang si Rovic sa mag-ama. Si Finn naman ay 1 linggo nang nakabalik sa Maynila. Nang masigurong hindi na maninilikado ang buhay ng mag-asawang Rovic at Maricon. Ganon din si Rovic. Sumaglit ito para tignan sa office. Pero bumalik ulit para i-check ang kalagayan ni Mr. Segovia. Ngayong okay na ang lahat, ay malaya na sila mula kay Brian. Tila ba malaking ginhawa. Inihatid pa ni Maricon ang ama sa silid nito upang makapagpahinga. Bagaman okay na ito ay nag-aalala pa rin siya na inalalayan. Pagkarating sa silid ay hinayaan niya itong magpahinga at tinungo ang sala. Naroon si Rovic nag-aantay sa kanya. Ayaw kong maiwan si Dad. Hindi pa siya okay. Wika niya sa asawa. Naiintindihan ko. Hindi rin kita iiwan dito. Nakangiting tugon ni Rovic. Hindi niya maiwasang mapangiti at yumakap sa asawa dahil sa pagiging supportive nito. Magkaakbay pa nilang tinungo ang kanyang silid. Ngayon lang ay parehong napanatag ang kanilang kalooban ni Rovic. Dahil nakakulong na si Brian at ligtas na ang kanyang ama, makakatulog na siya ng mahimbing. Kaya naman tila pagalang katawan na humilata sa ibabaw ng kama. Tumabi si Rovic at niyakap siya. Pinag-usapan ng plano para sa susunod nilang gagawin na sa pagbabalik nila sa Maynila ay ipakikilala na siya sa magulang ni Rovic at muli silang magpapakasal. Ano to? Pagtatakang tanong ni Mr. Segovia nang ibinigay ni Rovic ang perang pampabayad kay Brian. 2 araw na ang lumipas matapos nitong makalabas sa ospital. Tanggapin niyo po na para sa pagsisimula niyo, Dad. Ngiting tugon ni Rovic sa biyanan. Kung dati nag-aalangan pa siyang tawagin itong Dad, ngayon ay hindi na. Dahil tanggap siya nito para kay Maricon. Sinabi niya rin sa biyanan na balak nilang magpakasal ni Maricon pagbalik ng Maynila. Isang kasal na hindi madalian. Kasal na masasaksihan ng kanyang buong pamilya at mga kaibigan. Bukod doon ay nais niyang muling maikasal ni Maricon sa lalong madaling panahon bago pa man lumaki ang tiyan nito dahil buntis ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa pa si Mr. Segovia dahil magkakaapo na ito. Agad itong pumayag sa kasal na sinasabi niya. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat ito kay Rovic. Para kay Mr. Segovia, napakabuti ng lalaking minahal ng kanyang anak. Kaya lubos ang tiwalang naramdaman niya kay Rovic noon. Salamat, Rovic. Tunay kang may mabuting puso. Salamat at nakilala ka ng anak ko. Tango lamang ang naging tugon ni Rovic. Habang paluwas sila ng Maynila, ay tumawag si Rovic sa magulang para sabihin ipakikilala niya ang babaeng pakakasalan at nais makasama habang buhay.
Tuwang-tuwa naman ang mag-asawang Helena at Marvin sa ibinalita ng kanilang anak. Kinakabahan ako, Rovic. Habang paalis ang mag-asawa, pinigilan ni Maricon sa kamay ang lalaki. Ngayong gabi, makikilala na niya ang mga magulang ni Rovic at ang nag-iisa nitong kakambal na si Zyvan at ang asawang si Melissa. Hindi mahinto ang pagkabog ng kanyang dibdib. Excited na hindi niya mawari. Ngumiti si Rovic na humarap sa asawa. Hinawakan ang dalawang kamay. My family has no reason to reject you. Wala na silang hahanapin pa sa'yo. You've almost perfect, plus magkakaapo na sila. Binitiwan nito ang kamay niya at hinagkan siya sa labi ng buong pagsuyo. Ang takot ni Maricon ay naglaho ng tuluyan nang umapak sa tarangkahan ng mga muhares. Agad siyang sinalubong ng beso ng tita nito, kasama ang asawa. Naroon din ang kakambal ng kanyang asawa na si Zyvan, maging ang asawang si Melissa na naging mainit ang pagtanggap sa kanya. Wala siyang masabi. Tama nga ang kasabihan na kailanman hindi namunga ng santol ang mangga. Dahil kung gaano kabait ang asawa, ay ganun din ang parents. Masaya silang kumain habang ini-interview siya ng mga to. Hindi rin tumutol ang lahat sa kasal. Bagkus ay natuwa pang ama ni Rovic. Sabi ko na nga ba bro, maiinggit ka sa amin ni Melissa at maghahanap ka rin ng love life. Tudyo ni Zyvan. Kinabig pa si Melissa at hinagkan sa pisngi. Ngumiti lang si Melissa pero pasimpleng kinurot ang asawa sa tagiliran. Hindi man itanong ni Maricon ang love story ni Zyvan at Melissa. Alam niyang makulay iyon, katulad ng sa kanila ni Rovic. At naramdaman niyang mapagmahal din itong asawa, katulad ng asawa ng kakambal nito. Nasa kalagitnaan sila ng masayang kainan, nang biglang bumaligtad ang kanyang sikmura. Hiyang-hiya si Maricon sa mga kaharap ng biglang maduwal. Natuon sa kanyang paningin ng lahat. Di na siya nakatiis na nag-excuse at patakbong tinungo ang lababo. Nakasunod naman ang tingin ng dalawang babae kay Maricon at nahulaan ang dahilan nun. Ang dalawang lalaki naman ay nakatingin kay Rovic na nanunodyo dahil nahulaan na ng dalawang magiging ama na si Rovic. Lumipas ang araw, buwan at taon, na naging maayos ang lahat kina Maricon at Rovic. Naging successful ang kanilang engranding kasal na dinaluhan ng marami. Best man si Finn at bridesmaid ang best friend niyang si Audrey, na kahit papano ay unti-unting nakamove on sa mapait na nakaraan. At naging successful din ang kanyang panganganak ng triplets na hindi niya inaasahan. Kakaibang excitement para sa matiwasay nilang pagsasama ni Rovic. Bagaman 3 ang naging bunga ng pagmamahalan nila ni Rovic, ay hindi naman siya nahirapan sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Dahil bukod sa hands-on ng asawa tuwing nasa bahay, ay may 2 yaya ang kanilang baby. Ganun man, sila talaga ni Rovic ang nag-aalaga sa triplets kapag hindi busy. Kumusta ang inaanak ko? Pigil ang gigil ni Finn na gustong pisili ng pisngi ng anak nilang si Ryan. Ang cute-cute kasi nito tuwing ngingiti sa ninong. Hay nako Finn, mag-asawa ka na rin kasi at gumawa ng sarili mong baby no? Aniya sa lalaki. Ang lakas ng tawa nito sa kanyang sinabi. Wala kasi talagang plano si Finn na mag-asawa. Hindi pa ito natatalisod sa babaeng gustong pakasalan at nais makasama habang buhay. Oo nga naman bro, ayaw mo bang makita ang lahi mo? Saktong palapit si Rovic na kakabihis lang. Galing kasi sa office ang asawa at kasama si Finn na napadpad sa kanila. Tumabi ito sa kanya at panakaw na humalik sa pisngi niya at sadyang pinakita kay Finn para mainggit. Tigilan niyo ako. I am enjoying my single life more and experiencing variety of flavors. Saad tawa ni Finn. Ang tinutukoy nito ay ang kabilaang pambababae. Balang araw, mananawa ka rin. Ganyan din ako nung una. But when I met my wife... Wika pa ni Rovic na tumingin sa magandang asawa na may ngiti sa labi. Lahat nagbago. Pinili kong may mauuwian after work.
Saka nang inggit na kinarga ang isa pang anak nilang si Baby Myrne, na nasa crib at pinugpog ng halik kaya humagikikito ng tawa. Ngumiti si Finn at kinarga din ang isa pa nilang baby na si Riley. Okay, total gusto mo na akong mag-asawa. Maghahanap na ako bukas ng babaeng pakakasalan. But for now, pahiram muna ng baby nyo. Sa kakargang inilabas ang isa pa nilang anak, irinig pa ng mag-asawang kinakausap ni Finn ang bata, na animo nakakaintindi na panay ang ngiti. Nagkatinginan lamang silang dalawa ni Rovic at nagpalitan ng ngiti. Maya-maya ay lumapit sa kanila ang maid at sinabi na handa na ang kanilang hapunan. Sa labas ay may pumaradang sasakyan na hindi nila inaasahang dumating ang kanyang ama. Last time niya itong nakita nung ikasal sila ni Rovic. Nang makapanganak siya ay tanging biyanan na lang ang naroon dahil abala ang kanyang ama sa bago nitong business. Nang mabigyan nito ni Rovic ng pera, ay binayaran kaagad si Brian sa utang nitong naitalo sa sugal. At ang perang naitabi ng ama sa pagbebenta ng shares sa kumpanya ay itinayo ng bagong negosyo. 3 food cart na ipinwesto sa iba't ibang lugar sa San Andres. Napatok naman sa panlasa ng mamimili. Dad, masaya nilang sinulubong ang ama at niyakap. Saglit silang nagkamustahan bago nabaling ang atensyon nito sa dalawang apo na naroon. Isa-isang hinalikan at kinarga bago nagpaalam na lalabas ng bahay. Naiwan ang isa pa nilang anak ni Rovic na karga pa rin hanggang ngayon ang kanyang asawa. Pero dahil nakahanda na ang mesa, ipinatawag niya muna sina Finn at ang ama sa labas kay Rovic at nauna na siya sa kusina. Hindi nagtagal ay pumasok ang 3 lalaki. May kanya-kanyang karga at nagtawanan pa habang nag-uusap. Kinuha muna ng yaya ang mga bata at dinala sa kwarto at sila naman ay sabay-sabay kumain. Naging topic nila si Brian habang kumakain. Nabalitaan nga raw ng kanyang ama na nakalabas na ng kulungan ng lalaki kahit 1 taon pa lang ang nakakalipas. Dahil nagpakita nga raw ito ng kagandahang loob sa kulungan at binigyan ng parol. Alam niyang kalakip noon ay nagbayad si Brian kapalit ng kalayaan. Nagkatinginan sila ni Rovic. Siya ay kinabahan. Dad, paano kung pakitang tao lang ni Brian yun sa loob para makalaya? Nag-aalala niyang tanong. Ngunit ang kanyang ama, Anak, wala nang rason para balikan ka pa ni Brian. Kasal ka na. At isa pa, nabayaran ko na kay Joselito ang naging utang ko kay Brian. Kung babalikan ka niya, para niya na ring inihatid ang kanyang sarili sa kulungan. Paliwanag ng kanyang ama. Tama, Dad. Besides, hindi ko papayagan na makalapit si Brian sa family ko. Sabad ni Rovic. Don't worry, Tito. Ako ang bahala kay Brian. Ang sabi naman ni Finn. May naiisip ata itong kalokohan na tumawa. Huwag na nga nating pag-usapan yun. Okay na rin naman kami ni Joselito. Humingi siya ng dispensa sa ginawa ni Brian sa'yo, anak. Pero aminado naman ako na kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari ito. Nalambungan ng lungkot ang tono ng kanyang ama. Maging ang mga mata nito. Kahit ilang taon na ang lumipas ay, hindi pa rin ito makalimutan ang ginawa sa kanya. Kung minsan niya kahit na magkausap sila sa cellphone, kapag naaalala ang mga kasalanan, ay agad humihingi ng tawad. At ramdam niya ang sinseridad nito. Para sa kanya, matanda na ang ama, at nais na lamang niya itong maging masaya sa araw na nalalabi nito sa mundo. Isa pa, kung hindi nangyari ang lahat ng yon sa buhay niya, hindi niya makikilala ang napakabait niyang asawa at hindi siya magkakaroon ng cute na triplets. Kaya labis niya pa ring ipinagpapasalamat ang lahat ng naging kaganapan sa kanyang buhay. Nasaan ka na, Bes? Tanong ni Audrey sa kabilang linya. Lumuwas ito ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Tutal naman ay tila nahinto na rin sa paghahanap kay Audrey, ang may-ari ng club. Safe na ulit ito sa Maynila. Kaya nakiusap siya kay Rovic na bigyan ng trabaho ang best friend niya sa office, para naman magkaroon ito ng trabaho. Pumayag ang kanyang asawa,
Kaya sa araw na yun, lumuwas ng Maynila si Audrey para bukas ay mag-start na ito sa training. Hindi na kailangan ng kahit na anong requirements. Basta, sasabak na kaagad ito sa training. Excited ang kanyang kaibigan lalo pa at kailangan ito ng trabaho dahil nag-aaral pa ng kolehiyo ang kapatid. Nasa parking lot ako, labas ka na sa mall. Utos niya sa kausap niya na panay ang tanaw sa exit door. Ang usapan ay sa mall sila magkikita. Sakto namang may mga kailangan siyang bilhin para sa triplets. Kaya isinabay niya na sa araw na yon. Kaso, na-traffic ito at na-late ng dating kaya nakapamili na siya ng mga kailangan bago ito dumating. Okay, lalabas na ako. Nasa 4th floor kasi ako may biniling damit. Bye na bes, wait mo ako dyan. Sa kanya ibinaba ang linya. Mainit kasi sa bahaging yon, kaya napagpasyahan niyang antayin sa may exit ang kaibigan. Maricon! Excited ang boses nang kumuha ng kanyang atensyon. Kinabahan siya nang maulanigan si Brian. Nakangiti ang lalaki habang papalapit. Naka-business suit at halos kakatapos lang nito mag-park. Brian? Alala niyang usal. Relax, wala akong gagawing masama sa'yo. Bagkus ay gusto kong mag-apology. I am sorry, Maricon. Unti-unting nawala ang kaba sa dibdib niya habang nakatitig sa magandang ngiti ni Brian. Sa kanya lang napansin ang magandang lalaki naman pala ito kapag mabait. Okay, Brian, pinapatawad na kita. Aniya, tutal ay matagal na yon. Anong ginagawa mo rito? Kanyang tanong. Nang makulong ako, hindi ko na naisipang bumalik sa politiko. Gusto kong subukan ng business. Tinawagan ko si Rovic to invest in his company. Nakangiti pang saad nito. Si Rovic? Napamulagat siya. Walang sinasabi sa kanyang asawa. Yes, may problema ba? Dito kami magkikita para pag-usapan ng tungkol dun. Umiling siya. Nang tumunog ang cellphone ay nag-excuse na ito. Natinignan ng nasa kabilang linya. Ipinakita pang si Rovic. Nag-usap ang dalawa habang naghihintay pa rin siya sa kaibigan. Maya-maya ay dumating si Finn. Ito pala ang pinapunta ni Rovic para makipag-usap ng business about kay Brian. Nagkamay ang dalawa na tila ba walang nangyari noon. Siguro, nagkapatawaran na ang mga to. Habang nagkakamay ang dalawa ay saka dumating si Audrey. Natigilan si Finn pagkakita sa kanyang kaibigan. Audrey! Bulalas pa nito. Si Brian ay napatitig din sa bagong dating. Ibang-iba na nga naman ang Audrey na nakilala niya noon. Minabuting i-introduce na rin si Brian kay Audrey dahil tila ba nabato ito pagkakita sa kaibigan niya. Nagkamay ang dalawa at nakita niyang parehong nakatitig sa isa't isa. Biglang umeksena si Finn kina Brian at inaya na ang lalaki sa loob upang mapag-usapan ng dapat pag-usapan about business. Bes, ang gwapo pa rin talaga ni Gov, no? Ang hot at alam mo yon, kahit nakulong hindi nakabawas yung sex appeal niya. Bulong na sabi ni Audrey sa kanya nang mawala sa paningin nila ang dalawang lalaki. Naglakad na sila noon papuntang parking lot kung nasaan ang kotse niya. Ngumiti siya. Naaalala niya noon ang sinabi ni Audrey na maswerte ang mapapangasawa ni Brian. Kanina nahalata niyang crush talaga nito ang dating gobernador ng San Andres. Kaya marahil ito nakapagbitaw ng ganong salita. Sabi pa nga nito, kung dati tinatanaw lang nito si Brian sa malayo. Habang nangangampanya, ngayon ay hawak kamay na nito. Pero nakita niya kung paano tila nagselo si Finn. Mukhang tinamaan sa'yo si Finn. Go ako kay Finn. Subok na mabait. And take note, may utang kang 1 milyon sa kanya nang tubusin ka nito sa kasa. Aniya, umismi dito. Guwapo, mayaman. Oo, nasa kanya na ang lahat. Pero ang pinakaayaw ko, playboy. Alam kong gabi-gabi siya nagpapalit ng babae. Gusto ko ng lalaking magmamahal sa akin. Si Brian, ikaw lang ang minahal niya. Nang mabigo siya ni minsan ay, hindi pa siya nagmahal ulit. Malalim siyang magmahal, handang pumatay. Nakangiti pa ang babae at tila kinikilig.
Hindi na siya nagkomento na sumakay sa kotse. Ano man ang sabihin niya, kung talagang si Brian ang gusto nito ay wala siyang magagawa. Inihatid niya ang kaibigan sa apartment na tinutuluyan nito at tinulungan na ring mag-ayos bago siya umuwi. Pasado 5:00 na. Nadatnan na nga niya ang asawa na nilalaro ang kanilang anak. Nasa kwarto nila ang triplets at nasa loob ng higanting crib kasama si Rovic. Lumapit siya at humalik sa labi nito. Ganoon din ang mga anak. Nagkita kami ni Brian at humingi siya sa akin ng tawad. Aniya sa asawa na kumuha ng malinis na towel at dinala sa banyo. Lumabas ito ng crib at sinundan siya sa loob. Nabanggit ba niya ang tungkol sa investment? Tanong nito at sinara ang pinto. Lumapit sa kanya at kinalasang suot niya. Binuksan ang shower at itinapat siya. Napasinghap sa malamig na tubig. Saglit lang ang lamig na kanyang naramdaman ng sakupin ng mainit na labi ng asawa ang labi niya. Hindi niya na nasagot ang tanong nito dahil nablangko ang utak niya nang buhatin siya ni Rovic. At dalawa na silang nasa tapat ng shower at nagpapalitan ng maiinit na halik. Pagkatapos ay sabay silang naligo. Ikinuwento naman ng asawa kung paano nag-approach si Brian dito. At dahil maganda ang hangarin ng lalaki, kaya pinagbigyan ni Rovic kasabayang pagpapatawad nito. Kilala niya rin ang asawa. May magandang puso at katulad niya, madaling magpatawad. Ang mahalaga ngayon sa kanila, masaya kasama ang kanilang mga anak. The end.